Matapos ang laban na iyon ay tagumpay na muli silang bumalik sa sagradong lugar nila ni Aya. At gaya ng dati, masayang sumalubong ang kanyang ina habang nakaguhit ang matatamis na ngiti sa mga labi. Bakas din ang kanyang pananabik na muling makita at makasama ang anak. Samantala, sa kaharian ni Abilara ay tila walang pansidlan ang kanyang tuwa sa kabila ng natitirang galit at pagkamuhi dahil sa biglaang pagkawala ng kanyang iniirog na si Araja. Sapagkat paparating na ang oras na lubusang pagkabuo ng mga pangkat ng mga aswang na paktol na kanyang nilikha. Nalalapit na ang inyong pag-asik ng lagim. Kapag lubos at tuluyan na kayong mabuo, lahat kayo ay sabay-sabay kong ipapadala sa sagradong lugar nila upang doon simulang mag-asik ng kadiliman. Malakas na boses na tinig ni Abilara habang nakataas ang dalawang kamay at nakatingala sa ere. Mahal na pinuno, nakahanda ko sa anumang nais ninyong ipag-utos sa akin. Ngayon na wala na si Araja, hayaan ninyong ako na muna ang maging tagapagsilbi ninyo habang wala pa kayong naaatasan na panibago ninyong kanang kamay. Singit naman ni Kaela sa kasiyahan na iyon ng kanyang pinuno. Ilang sandali na lang ay magiging ganap na ang pagkakaisa ng mga paktol na aking itinatag. Ikaw, Kaela, magkakaroon ka ng malaking papel sa pagpapalaganap nila sa mundo ng mga tao. Pagpapatuloy na wika ni Abilara habang sinasabayan pa iyon ng malakas na pagtawa. Makakaasa ka sa aking paglilingkod, Pinunong Abilara. Isang karangalan ang gawin ng tungkuling ito para sa iyo. Magalang na tugon naman ni Kaela na sinabayan pa ng pagyukod. Matapos ang mga usapan nila na iyon ay biglang unti-unting nagsilutang sa kanilang harapan ang mga pugot na ulo na may mga nakalawit na bituka. Sa sobrang dami ng mga nilalang na iyon ay halos magdikit-dikit na sila sa kanilang kinaroroonan. Sa wakas ay dumating na ang kaganapan ng aking mga plano. Kayong mga nilikha kong mga aswang na paktol, humayo kayo at magpalaganap ng kababalaghan sa mundo ng mga tao na hinding-hindi nila makakalimutan kailanman. Ang maotoridad na tinig na utos niya sa mga pugot na ulo habang nakatingin ang mga mata nun sa kanya. Nangibabaw ang mga tinig na tila nagdiriwang ng kasiyahan matapos iyon sabihin ni Abilara. Tila iisang tao lamang ang mga iyon na humihimig ng mga salitang sila lamang ang nakakaintindi. Matapos iyon ay kaagad na nagsiliparan ang mga pugot na ulo at nagkanya-kanya na sila ng direksyon hanggang sa makalabas ng kaharian ng kanilang pinuno. Tila alam na ng mga ito kung saan nila nais na magtungo upang magsimula ng karahasan. Sa kabilang banda naman, isang gabing tahimik sa baryo ni Aya. Habang pauwi si Mang Julio galing sa bukid ay tila may naramdaman siyang mga kaluskos sa di kalayuan. Kasabay ng malakas na pag-ihip ng hangin at animoy naamoy niya ang nakakasuka at masangsang na amoy ng paligid. Napahinto siya saglit sa paglalakad upang pakiramdaman kung tama ba ang kanyang naririnig. Iginala niya ang mga mata palibot sa lugar, ngunit tanging malamig na dampi ng hangin lamang ang kanyang naramdaman. Nang lingunin niya ang magkabila ang panig ng lugar, ay wala namang siyang nakita na kahit ano. Maya-maya ay hindi na mga kaluskos ang kanyang naririnig, kundi isang huni ng hindi niya mapaliwanag na hayop. Tila humihimig iyon ng pagtawag sa pangalan na hindi klaro sa kanyang pandinig. Nang mapakinggan niya na tila sa itaas na bahagi iyon nagmumula, ay tumingala siya upang alamin kung ano ang naturang pinagmumulan ng himig na iyon. At laking gulat niya nang makita ang isang pugot na ulo na may dalawang nakadilat na mata habang nanlilisik.
Sa ilalim ng ulo ay kita niya ang nakalawit na tila isang bituka nito na kasamang lumulutang. Tumutulo pa ang mga dugo nun habang lumulutang paibaba sa kanya at nais siyang salakayin. Sa labis na pagkataranta ay kumaripas siya ng takbo. Hindi niya na naalala pa kung gaano niya kabilis na gawa iyon. Ngunit habang tumatakbo siya ay naririnig niya na tila palakas ng palakas ang huni ng naturang pugot na ulo at mas tumatapang pa ang amoy na masangsang na amoy na halos manuot na sa loob ng kanyang ilong. Dahil sa labis na bilis ng kanyang pagkilos ay bigla siyang nakaapak ng tuyot na sanga ng puno dahilan upang mawala siya ng balanse. Kaagad naman siyang nadapa at halos magpagulong-gulong sa labis na takot. Nang humiga siya upang tignan kung nasaan na ang ulo na humahabol sa kanya, ay kitang-kita niya na nanlilisik na kulay pulang mga mata nun at lumulutang pa rin patungo sa direksyon niya. Bagamat labis ang takot ay nagawa pa niyang kunin sa kanyang bewang ang nakasiksik na itak at mabilis na itinusok iyon sa lupa. At dahil labis na kalituhan at pagkataranta, hindi niya na mahanap ang tamang daan kung saan ang pauwi sa kanilang bahay. Kaya naman ipinasya na muna niyang magpahinga at ikalma ang sarili. Saka niya muling hinugot ang itak na itinarak niya kanina sa lupa. Nang mapatingin siyang muli sa paligid ay nakita niya ang isang pamilyar na lugar na minsan na niyang nadaanan noon at naalala niyang bigla ang tamang landas kung paano umuwi. Kakaba-kaba man ay pinilit niyang lumakad ng normal sapagkat sa mga oras na iyon ay tila nasa gitna siya ng kawalan dahil sa kasukalan ng lugar. Hindi niya inaasahan na sa labis na takot at bilis ng kanyang pagtakbo ay doon siya dadalhin ng kanyang mga paa. Mabuti na lamang ay palagi siyang may dalang itak na palaging ginagamit sa bukid upang pantabas ng mga talahib at pantabuya sa mga makamandag na uri ng ahas. Matapos ang halos isang oras na paglalakad sa wakas, ay narating na rin niya ang kanyang bahay. Doon ay inisa-isa niya sa isip niya ang mga nangyari hanggang sa himalang pagkaligtas niya mula sa paktol na umatake at humabol sa kanya. Habang iniisip iyon ay napapalingon pa rin siya at napapailing at kinikilabutan ng labis dahil naisip niya kung ano ang siguradong mangyayari sa kanya sakaling hindi niya dala ang itak na siyang nagligtas sa kanya sa tiyak na kamatayan. Kinabukasan, nagpasya siyang magsadya kina Aya upang ipaalam sa dalaga at sa mga kasamahan nito ang tungkol sa naranasan niyang pagsalakay ng paktol noong gabi. Ngunit malayo pa lang siya sa bahay nito ay tanaw na niya ang ibang mga tao na naroon din sa labas ng bahay ng dalaga. Hindi nga po namin alam kung anong uri ng nilalang ang nakita namin kagabi, Binibining Aya. Mabuti na lamang at mabilis kami nakahanap ng matulis na kahoy at iyon ang ginawa namin panakot sa kanya. Pagsusumbong ng isang babae na nasa edad 30. Nang marinig ni Mang Julio ang sinabing iyon ng babae, ay halos nagunahan ang kanyang mga paa na magpakita kay Aya upang sabihin din dito ang kanyang naranasan. Mawalang galang na sa pagsingit sa inyong usapan. Ang ibig nyo bang sabihin na ang tinitukoy ninyong iyon ay ang pugot na ulo at may nakalawit na bituka sa leeg? Pagsisiguradong tanong niya habang bakas ang takot sa nakatingin na babae. Opo, yun nga po. Tapos nakalutang sa hangin at ang bilis ng mga kilos. Nakakatakot talaga yung itsura niya. Ang baho din ng amoy. Parang bulok na patay ng hayop. Tugon naman ng isang lalaki na naroon din. Napatingin naman si Aya kay Mang Julio habang ang lahat ay hintakot na nakatingin sa isa't isa at tila nangungusap ang mga mata. Batid nila na iisa lamang ang kanilang tinutukoy na nilalang na panibagong naglilikha ng takot at pangamba sa kanilang nayon.
Huwag kayong mag-alala mga kasama. Aalamin namin ng aking kaibigan ang tungkol sa inyong nakita. Hindi kami titigil hanggat hindi namin nakukuha ang impormasyon tungkol dito. Pagpapakalmang wika ni Aya habang iniikot ang tingin sa mga tao sa kanyang harapan. Umaasa kami na mabilis na paglutas na suliranin na ito binibining Aya. Hindi sa kanino man, ikaw lang ang batid namin makakagawa ng mabisang paraan upang tuldukan ang aming takot. Muling sagot ng babae na nasa umpukan kanina. Makakaasa kayong lahat. Sa ngayon, iminumungkahi ko na mas maigi. Umuwi na muna kayo sa inyong mga tahanan at protektahan ang inyong mga sarili at pamilya. Iwasan na rin muna ninyong lumabas ng bahay lalo na kapag malalim na ang gabi. Ipaubayan na ninyo sa amin ang paglutas ng problemang ito dito sa ating baryo. Mahabang paalala ni Aya. Matapos iyon ay isa-isa nang nagsikilos ang kanilang mga kabaryo upang magsiuwian na sa kani-kanilang mga tahanan. Naiwan naman sila Aya at ang kanyang ina kasama ng kanyang mga kaibigan sa kanilang bahay. Kinausap niya ang mga iyon nang ganap na sila na lamang ang naroon. Inay Usnag, Malig, meron akong nais sabihin sa inyo. Ito ay tungkol sa isang masamang panaginip ko noong nakaraan. Panimula ni Aya habang mataman na nakatingin sa mga kaharap. Naalala ko nga noong nanaginip ka noon, anak. Ang buong akala ko nakalimutan mo na ang bagay na yun. Wika ng kanyang ina. Hinding-hindi ko makakalimutan ang masamang panaginip na iyon, inay. Dahil sa bangungot na iyon, kasama ka at sila Usnag, maging si Malig. Pagpapatuloy ni Aya. Anong ibig mong sabihin, Binibini? Taka at gulat na tanong ni Usnaga. Huminga muna ng malalim ang dalaga bago sinimulan ang pagkukwento tungkol sa nakaraang masamang panaginip na kanyang naranasan. Habang nagsasalita ay hindi niya maiwasang maluha nang nasa bahagi na siya ng pagkukwento tungkol sa nangyari sa kanyang ina ayon sa panaginip niya. Ibig sabihin, iniisip mo ba, Binibini, na maaaring konektado ang lahat ng nangyayaring ito sa panaginip mo na yon? Tanong ni Usnag. Iyon ang unang pumasok sa isipan ko, Usnag. Ngunit naniniwala ako na hindi naman magkakatotoo ang panaginip na iyon. Tayo ang dapat gumawa ng realidad at maaari nating baguhin ang hindi pa nagaganap. Tugon naman ni Aya. Naniniwala ako, Binibini, na hindi mangyayari ang panaginip na yun. Isa pa, hindi naman natin hahayaan na ganun ang maganap sa hinaharap. Singit naman ni Malig. Napapatango habang nakangiti naman si Aya na yumakap sa kanyang ina at ginantihan naman siya ng isang mahigpit na yakap nito. Natapos ang usapan na iyon na masaya. Nakaramdam din si Aya ng paggaan ng kalooban dahil sa wakas ay nasabi na niya sa kanyang ina at mga kaibigan ang kinatatakutan niyang panaginip. Ilang araw ang lumipas. Matapos ang mga nagawang pagsusumbong ng mga tao kina Aya, ay naging maayos naman ang lahat. Bagamat hindi pa lubos ang kanilang pagtitiwala sa katahimikan, ay muli silang bumalik sa buhay na kanilang nakasanayan. Ngunit isang madilim at maulan na gabi, nagulantang ang mga tao sa baryo sa biglaang pagsalakay ng mga aswang na paktol at hindi nila iyon masyadong napaghandaan. Ang bawat tao ay nagkanya-kanya sa ginagawang paraan upang labanan at takasan ang mga naturang aswang, ngunit sadyang mabibilis ang mga iyon at kabisado ang taktika sa pagsalakay. Samantala, nagising sina Aya at ang kanyang ina dahil sa ingay na nagaganap. At kahit pa nga malakas ang tunog ng patak ng ulan sa kanilang bubungan, ay nangingibabaw pa rin ang kaguluhan na kanilang nararamdaman sa paligid. Nang tangkain ni Aya na lumabas at sumilip sa pintuan, ay nakita niya ang mga tao na tumatakbo at hindi alam kung saan tutungo. Bakas din sa mga mukha ng mga yon ang labis na takot at kilabot.
Ang iba ay nakikita niyang mabilis na naglalakad takbo patungo sa kanilang bahay. Sa nakitang iyon ay nagmamadali siyang lumabas. Aya anak, saan ka pupunta? Ano bang nagaganap? Taka at punong pag-aalala na bulalas ng kanyang ina nang dali-dali niyang kinuha ang tungkod at saka muling lumabas ng bahay. Huwag kang mag-alala, inay. Walang masamang mangyayari sa akin. Ramdam ko na kailangan ng ating mga kabaryo ang tulong namin nila Usnag at Malig. Pagpapakalma niya sa ina nang bumaling doon saglit at ngumiti. Sigurado ka anak ha? Sige, mag-iingat kayo. Nag-aalala man ay wala ring nagawa ang kanyang ina upang payagan siyang umalis. Paglabas niya ng bahay ay agad niyang nasalubong sina Usnag at Malig at kasama ng mga iyon ang ilan nilang kapitbahay na nais makisilong sa kanilang bakuran. Usnag, Malig, ano nagaganap? Taka at gulat na tanong niya kaagad sa mga kaibigan nang kaharap na niya ang mga iyon. Binibining Aya, sumasalakay ang mga aswang na paktol sa ating baryo. Galing na kami sa ibang baryo upang labanan sila at patayin. Ang iba ay nakakatakas ngunit marami naman sa kanila ang napaslang namin ni Malig. Pagsasalaysay ni Usnag habang hawak ang kanyang mahiwagang espada. Kung ganon, ay hindi ako papayag na manahimik na lang. Halika, samahan niyo ko at lulusubin natin ang mga paktol na yan. Galit na wika ni Aya at taas noo na lumakad patungo sa di kalayuan upang maglikha ng salipawpaw. Ang salipawpaw ay isang ginintuang plataporma na may mga nakaukit na salitang Latin sa paligid. Malapad iyon na tila isang banig na maaaring sakyan ng mga babaylan upang mabilis na magtungo sa isang partikular na lugar. Kaagad na sumakay ang tatlo sa salipawpaw na iyon matapos ng likhain. Umangat naman iyon kaagad at lumutang sa himpapawid at segundo lang ang lumipas ay mabilis na silang dinala nun sa mismong lokasyon kung saan nagaganap ang pagdagsa ng mga paktol na aswang. Pagkalapag pa lamang nila sa lupa ay kaagad na nakita ni Aya ang mga pugot na ulo na may nakalawit na bituka sa leeg at nakalutang sa ere. Ang iba sa mga iyon ay nakita pa nila na may mga kinakain na katawan ng mga taong biniktima ng mga ito. Sa galit ni Aya ay kaagad niyang itinaas ang tungkod at naglikha iyon ng isang malakas na puwersa ng hangin. Kaagad naman naagaw ang pansin ng mga nakalutang na paktol at humarap ang mga iyon sa kanya. Kami ang harapin ninyo. Huwag kayong mag-aksaya ng lakas at oras sa mga taong walang kalaban-laban. Galit na sigaw ni Aya nang mapatingin sa direksyon nila ang mga paktol. Kaagad namang mabilis na sumugod ang mga iyon ng sabay-sabay. Sandamakmak na mga paktola ang sumunggab sa kanyang direksyon, ngunit hindi pa man iyon nakakalapit sa kanya ay makailang beses na lamang niyang ikinumpas ang kamay nang hindi umaalis sa kanyang pagtayo. Sa isang kisap mata lamang ay nakita ng lahat na nagkabuhol-buhol ang mga bituka na nakalawit na ulo ng mga paktola. Nagsama-sama ang mga iyon dahil mabilis na nagawa ni Aya na itali sila sa isa't isa. Kaagad na hindi makagalaw ang mga pugot na ulo dahil sa pagkakagapos ng mga bituka nila sa isa't isa. Tila nakulong sila sa sarili nilang tali at ang nagsisilbing bigkis nila ay ang mga mismong bituka na nakalawit sa kanilang mga ulo. Tila naging isang malaking bungkos iyon ng bulaklak na pinagdikit-dikit ng isang lubid. Nakita pa nila na ang ilan sa mga iyon ay nagsitakasan at mabilis na lumipad palayo hanggang sa lubusang maglaho. Usnag, mas makakabuti kung susunugin mo na lamang ang mga iyan upang makasigurado tayo na hindi na sila makakapaminsala pa ng mga panibagong biktima. Teka, nasan si Malig? Utos ni Aya kay Usnag at inilinga ang paningin upang hanapin si Malig.
Matapos iyon sabihin ng dalagang babaylan ay narinig nila na tinawag ni Malig ang kanilang mga pangalan. Nang lingunin nila iyon ay nakita nila na may mga bitbit na sandamakmak na paktol sa magkabilaan ang malalaking kamay ni Malig. Usnag, isama mo na rin to sa susunugin mo. May mga balak pa yatang tumakas. Akala naman nila hindi ko sila maaabutan. Pagyayabang na wika ni Malig habang inilalagay ang mga walang buhay na paktol sa nakatumpok na ipapa. May nakatakas sa kanila. Hindi lahat ay naririto. Nakatitiyak ako na isa sa mga araw na ito, sasalakay muli sila at mambibiktima sa ibang lugar. Wika naman ni Aya. Matapos iyon sabihin ng dalaga, ay kaagad nang nilapitan ni Usnag ang mga kumpol na walang buhay na paktol kasama ng mga bitbit ni Malig. Ikinumpas lamang ni Usnag ang kanyang mga kamay at iniikot-ikot sa ere nang biglang naglikha ito ng apoy at kaagad na ibinato niya sa mga naturang paktola. Tagumpay na natapos ang tunggalian na iyon sa pagitan ni Aya, Usnag at Malig. Ngunit ilang araw lamang ang lumipas ay muli nilang nabalitaan ang paggasik ng lagima ng mga paktola sa liblib na baryo malapit lamang sa nauna nilang pinanggalingang laban. Usnag, Malig, may palagay ako na merong nagmamanipula sa mga aswang na paktol maliban kay Abelara, at iyon ang dapat nating alamin. Wika ni Aya habang nag-uusap-usap sila tungkol sa planong pagtugis sa mga aswang na pugot ang ulo. Naniniwala ko sa iyong sinabi, Binibini, at alam naman natin na bukod kay Araja, may mga tauhan pa si Abelara na maaari niyang pagkatiwalaan upang gawing kawal at kanang kamay niya. Sang-ayon at pagbibigay opinyon naman ni Usnag. Sana ay makabalik na si Itay Natoy sa lalong madaling panahon upang maisarado na niya ang tuluyan ng banal na tanglawan. Napabaling sa kawalan na wika ni Aya. Ngunit Binibini, kahit naman wala ang banal na tanglawan maaari pa rin silang makagawa ng mga masasamang plano laban sa atin. Singit ni Malig. Naiintindihan ko ang ibig mong sabihin, Malig. Ngunit kung maisasarado ang tanglawan, ay malilimitahan ang plano ni Abelara laban sa atin. Sa ganong paraan, ay mas makakakilos at makakapagtakda tayo ng mga layunin ng malaya ayon sa ating nais. Kaagad naman nasagot ni Aya. Sumasang-ayon ako sa mga sinasabi mo, Binibini. Narito lang kami palagi ni Usnag upang maging kasama mo anumang mangyari. Tugon naman ni Malig. Ngayon, kailangan nating puntahan ang lugar na yun kung saan ay umatake na naman ang mga nakatakas na paktol. Muling pahayag ni Aya. Ngayon din, Binibini, Nakahanda na kami. Sabihin mo lamang kung anong maaari namin gawin. Tugon ni Usnag. Matapos nga ang usapan na iyon ay wala na silang inaksaya pang oras at muli ay gumawa si Aya ng salipawpaw na kanilang magagamit upang tunguin ang lugar na muling isinisira ng natitira pang nakatakas na paktola. Sa kabilang dako naman tuwang-tuwa si Abelara habang pinapanood mula sa kanyang tanglawan ang madugo at malupit na paglusob ng mga nilikha niyang mga paktola sa isang lugar. Mukhang nakikinita ko na ang tagumpay mo, Pinunong Abelara. Bati sa kanya ni Kael na nakisali na rin sa pagtanaw doon. Maaari pa akong maglikha ng mas marami pang nilalang na lulupig sa kanila, lalo na sa dalagang babaylan na anak na sugo ng mga diwata. Siya ang pinakahuling nais kong harapin at tapusin. Natatawang tugon naman ni Abelara habang hindi inaalis ang paningin sa kanyang nasasaksihan. Nakatitiyak ako na ikaw ang magtatagumpay sa lahat ng magaganap na labanan, Pinunong Abelara. Muling sagot ni Kaela habang nakangiti. Kulang pa ang mga yan bilang kabayaran sa ginawa nilang pagpaslang sa pinakamamahal kong si Araja. Hintayin nila ang aking pagsalakay at ipapamalas ko sa kanila ang lupit ng aking galit. Pasigaw na saad ng pinuno at muli ay umalingaw-ngaw sa buong kaharian ang kanyang malakas na pagtawa.
Palagi ninyong tatandaan, naririto lamang ako upang makasangga ninyo sa anumang laban na inyong kakaharapin. Pagpipresenta ni Kaela. Oo nga pala, mabuti at sinabi mo yan, Kaela, dahil meron akong nais ipagawa sa iyo. Isang mabigat ngunit mahalagang tungkulin para sa akin. Biglang muling baling ni Abelara sa kanyang kawal. Maaari ko bang malaman kung anong ibig ninyong sabihin, Pinunong Abelara? Interesadong tanong naman ni Kaela. Yaman din naman na wala akong kanang kamay na kawal dahil sa pagkawala ni Araja. Inaatasan kita na pumalit sa kanya bilang aking kaagapay. Pagpapatuloy ni Abelara habang nakangiti na nakatingin kay Kaela. Nang marinig iyon ay kaagad namang lumuhod sa kanyang harapan ang kawal at napayukod iyon bago muling nagsalita. Kagaya na palagi kong sinasabi, isang napakalaking karangalan ang ikaw ang mapaglingkuran, Pinunong Abelara. Buong puso kong tinatanggap ang inyong pagtatalaga sa akin bilang pangunahin mong kasangga. Magalang naturan ni Kaela. At dahil meron ka ng malaking gampanin sa ating pagsasamahan, pagkakalooban kita ng kapangyarihan na maaari mong magamit upang labanan ang ating mga katunggali. Dagdag pa ni Abelara. At matapos iyon sabihin ay itinaas nito ang tungkod na mahaba na may 3 tulis na animoy isang tinidora at doon ay may lumabas na malakas na pwersa at tila pumasok iyon sa katawan ni Kaela. Ilang segundo lamang ang tinagal ng pagsasalin na iyon ng kapangyarihan sa kanyang kawal matapos ay bumalik na sa normal ang lahat. Naramdaman naman ni Kaela na tila may nagbago sa kanyang sistema. Mas malakas ito at mas naging mabangis ang itsura. Nagkaroon din iyon ng kulay pulang talukbong sa kanyang ulo na nakasayad sa lupa ang bandang likurang bahagi. Matapos iyon ay itinapat ni Abelara sa isang panig ng lugar ang kanyang tungkod at doon ay lumabas ang isang liwanag na nagpapakita ng maaaring mangyari. Ngayon, Kaela, masdan mo kung anong magiging kakayahan ng ibinigay ko sa iyong kapangyarihan. Turan ni Abelara at ipinakita kay Kaela ang biswal na mangyayari. Sa nakikitang biswal ni Kaela, nakikita niya ang sarili bilang isang malaking uri ng nilalang na nagiging dambuhalang bolang bato at nagtataglay ng mabilis na pagkilos sa pamamagitan ng paggulong patungo sa kalaban upang durugin iyon. Ipinakita din sa kanya ng pinuno na sa tuwing magagawang wasakin siya ng kalaban gamit ang anumang kalasag ay muli siyang mabubuo bilang isang bolang bato. Iyan ang tataglayin mong kakayahan, Kaela. Masaya ka ba? Tila nang iingganyong tanong ni Abelara sa kanya. Isa pambihirang kakayahan, Pinuno. Sino ang nanaisin na tumanggi sa kapangyarihan na yan? Manghang-manghang turan ni Kaela at muling yumukod sa harapan ni Abelara bilang pasasalamat dito. At ang tanging makakapuksa lamang sa iyo ay ang kamatayan ko, sapagkat ako ang pinagmulan ng kapangyarihan mo. At ang kamatayan ko ay nakasalalay dito lamang sa nag-iisang itim na birtuda. Pahayag ni Abelara at inilabas mula sa kanyang palad ang isang itim na bilugang bato na kumikinang sa liwanag. Tanging pagkamangha na lamang ang naiwan sa mukha ni Kaela bago siya iwan at talikuran ni Abelara upang muling umupo sa kanyang trono at doon ay magpahinga. Samantala, kaagad namang narating ni Aya at Usnag, pati ni Malig, ang naturang lugar kung saan ay halos wasakin na ng mga gumagalang paktola. Nasa bukana pa lamang sila ng naturang baryo ay bakas na doon ang pagkapinsala na dulot ng mga nilalang na iyon. Maging ang mga pananim at mga hayop ay hindi pinalagpas ng mga ito at pinaslang na walang kaawa-awa. Kaya naman nagmamadali si Aya na hanapin ang pinagmumulan ng mga naturang aswang. Nasaan kayo? Magpakita kayo! Kami ang harapin ninyo at tigilan ninyo ang mga walang kalaban-laban na mortal. Pasigaw na turan ni Aya.
Ngunit ilang minuto na ang nakakalipas ay tila wala namang kahit na ano ang lumitaw sa kanilang harapan. Kaya naman nakaisip ang dalaga ng isang matalinong taktika. Usnag, Malig, mas makakabuti siguro kung maghiwa-hiwalay tayo. Nararamdaman ko na hindi sila magpapakita sa atin kung magkakasama tayo, bagamat alam nila na kaya nilang lumaban. Ngunit hindi nila nanaisin na ipahamak ang kanilang sarili sa malakas na puwersa kung tatlo tayong haharap sa kanila. Pag-aanalisa ni Aya habang sinasabi ang mga salitang yun. Masusunod din, Binibini. Malig, dun ka sa kabilang panig. Dito naman ako sa bandang dulo. Kaagad na sagot ni Usnag. Mabilis na tinalon ni Malig ang lugar na iniatas sa kanya ni Usnag at isang kisap mata lamang ay naroon na ito. Ganoon din naman si Usnag. Isang pagpitik lamang ng kanyang daliri ay naroon na rin siya sa lugar kung saan siya nararapat. Nang magkanya-kanya na sila at mag-isa na lamang si Aya sa kinaroroonan, ay patuloy ang kanyang pagmamasid sa paligid. Nagpapalinga-linga siya ng kanyang tingin hanggang biglang umatake mula sa itaas ang aswang na paktol habang malakas na tumatawa. Kaagad iyong bumagsak sa kanyang ulo, ngunit mabilis ang ginawa niyang pagkilos. Iwinasiwas niya ang kanyang kamay at kaagad na tinamaan ang pugot na ulo. Kaagad na tumilapon iyon at sumampid sa isang sanga ng malaking puno na naroon. Pumulupot ang bituka noon sa sanga at nahirapan ng makaalis doon. Kasing bilis naman ng hangin na tinungo iyon ni Aya at kinuha ang naturang ulo at inihagis iyon pa'y taas, at nang bumagsak ay sinalubong niya iyon ng kanyang tungkod upang tusukin na. Kaagad naman na naghiwa-hiwalay ang paktol na iyon at kumalat sa paligid ang mga laman na nasa loob nito. Nagkalat ang di ka nais-nais na amoy, ngunit hindi iyon alintana ng dalagang babaylan. Nang bumaling siya sa kanyang likuran, ay nakita niya ang sandamakmak na ulong pugot na nakalutang sa ere habang nakalabas ang mga mahabang dila ng mga yun. Kita din niya ang kulay pulang likido na lumalabas mula sa mga bibig ng mga ito. Mas mabuti kung ganon. Nababagot akong makipaglaban sa isang ulo lamang. Ngayon, ipakita ninyo kung ano ang kaya ninyong gawin. Pasigaw na paghahamon ni Aya. Sabay-sabay na lumusob sa kanya ang mga yon upang sunggaban siya. Kaagad niyang iwinasiwas ang kanyang mahiwagang tungkod at sa bawat matatamaan noon ay nagpira-piraso na bumabagsak sa lupa ang mga ito. Nawala ng buhay. Ilang minuto lamang siya sa ganoong pakikipagtunggali. Nang maya-maya ay nakikita niya ang paggulong ng mga mata ng mga ito at ang bawat parte ng ulo ng mga iyon sa lupa. Humiwalay ang bawat bahagi noon at napunta kung saang-saang sulok ng lugar. Habang si Usnag naman ay patuloy pa rin sa pakikipaglaban sa mga paktol na kanyang natagpuan sa masukal na lugar. Matapang na sumusugod ang mga iyon sa kanya, ngunit sa bawat paglapit ng mga iyon ay walang kahirap-hirap niyang pinapatamaan ng kanyang sibat na nagmumula sa likuran at kaagad na sumasabog ang mga ulo ng bawat isa. Ginamit din niya ang mabilis na pagkilos upang isa-isang isabit sa puno ang mga ulo na wala ng buhay. Nang matapos iyon isabit lahat, ay tila naglalaro lamang siya na sinisibat-sibat ang bawat isa at sinasadya niyang patamaan ang mga yun sa mata. Ewan ko lang kung makakaligtas pa kayo sa ginagawa kong to sa inyo. Hindi ninyo alam, isa akong dalubhasa sa pagsibat. Natatawang bulong ni Usnag sa sarili nang makitang wala ng buhay ang mga kalaban niya. Sa kabilang banda naman, si Malig naman ay tila naglilibang lamang at naglalaro ng bola dahil sa ginagawa niyang pagbato sa mga iyon na tila pinag-uuntog niya ang mga aswang na pugot na ulo. At bawat mahawakan niyang bituka na nakalawit sa mga paktol ay ubod lakas niyang pinipilipit. Paminsan-minsan ay kaagad niya iyong pinuputol hanggang ang lahat ng kanyang nakakalaban ay nagtapos na wala na ring mga buhay.
Mahal na pinuno, ipagpaumanhin po ninyo ang aking pag-aabala sa inyong pamamahinga. Ngunit natatanaw ko mula sa tanglawan ang tiyak na pagkatalo ng inyong nilikhang paktol. Di walang natira sa isa man lang sa kanila. Pagbabalita ni Kael kay Abelara nang makita nito na naubos na ang kanilang kakamping mga paktol na aswang. Anong sinabi mo? Hindi maaari ito. Naulit-ulit. Hindi ako makakapayag na ganun na lang nila kadaling nagapi ang aking mga nilikha. Galit na bulyaw ni Abelara nang makita ang tanglawan. Sa palagay ko, mahal na pinuno, kailangan ko nang magtungo upang labanan sila. Matigas na wika ni Kaela. Ikaw ang tanging pag-asa ko ngayon, Kaela. Binibigyan kita ng karapatan na sugurin sila at ipagiganti ang mga nawawala sa atin. Kasama ang mahal kong si Araja. Gamitin mo sa kanila ang ipinagkaloob ko sa iyong kapangyarihan. Galit na turan niya sa kawal. Ngayon din po, mahal na pinuno. Kaagad namang sagot ni Kaela at sa isang kumpas lamang ng kanyang kamay ay bigla na iyong naglaho sa harapan ni Abelara. Samantala, matapos naman ang pakikipaglaban na iyon ng dalagang babaylan at akmang paparoon na sana siya sa kinaroroonan ni Usnag at Malig, ay bigla siyang nagulat at naagaw ang kanyang atensyon sa isang nilalang na bigla na lamang lumitaw mula sa kailaliman ng lupa. Doon ay lumabas ang isang malaking lalaking nilalang na may hawak na bilugang pananggalang at may suot na diadema sa ulo habang nakatulakbong ng kulay pulang kapa. Sa pagkakakita sa lalaki ay kaagad na nabatid ng dalaga na konektado iyon kay Araja at kay Abelara dahil ang suot nitong diadema. Huwag mo sabihin na isa ka rin sa ipinadala dito ng inyong pinuno na si Abelara upang maghasik ng lagim. Paunang bati dito ng dalaga. Isang napakagandang pagbati para sa isang makisig at matikas na kagaya ko. At oo, tama ka. Ako si Kael, ang kinatawan at pumalit kay Araja bilang kanang kamay ni Pinunong Abelara. Pagpapakilala nito sa kanya matapos alisin ang tulakbong sa ulo at nalantad ang kanyang pangit na pagmumuka. Walang nakakamangha ni isa man sa iyong mga sinabi. Kung nais mo ng laban, hindi kita uurungan. Matapang na paghahamon ni Aya. Kaagad namang tumawa ng malakas si Kaela at tinitigan ang dalaga mula ulo hanggang paa. Matapos ay napatingin iyon sa hawak na tungkod ni Aya bago natatawang nagsalita. Nakarating sa akin ang balita na wala raw nakakataig sa iyo dahil ikaw ang kaisa-isang anak ng sugo ng mga diwata. Sa palagay mo ba, nakakamangha rin na nalaman ko yun? Patawa-tawang tanong pa nito habang unti-unting lumalapit kay Aya. Gaya ng nararamdaman ko para sa'yo, hindi ko sasayangin ang panahon ko para lang alamin kung ano pa ang higit tungkol sa'yo. Kaya huwag ka nang marami pang sinasabi. Galit na wika ni Aya habang nakaakmang aatake na sa nilalang. Mabilis na kumilos si Kaela at naglabas ng isang napakalakas na puwersa kasabay ang hangin na animoy isang ipo-ipo at kaagad iyong napunta sa kinatatayuan ni Aya. Nalukob ang dalaga ng kulay itim at makapal na alikabok habang patuloy na umiikot ang malakas na hangin sa pwesto niya kanina. Natatawa namang pinagmamasdan lamang siya ni Kaela na ng mga sandaling iyon ay nakahalukip-kip lamang at nakatayo sa di kalayuan. Pumapalakpak pa iyon habang matamang pinagmamasdan ang patuloy na pag-ikot ng kulay itim na buhawi na nagkukulong sa dalagang babaylan. Nang makita ni Abelara mula sa kanyang tanglawan na natalo na ang kanyang mga alagad na paktola, ay labis ang kanyang galit at napagdesisyonan na ipadala si Kaela upang ito naman ang magligtas sa mga yon. Kaagad naman itong kumilos upang sundin ang ipinag-utos ng kanyang pinuno. Segundo lang ang lumipas ay kaagad na iyong lumitaw sa lugar na kinaroroonan ni Aya.
Nang mga oras na iyon ay abala din ang kanyang mga kaibigan na sina Usnag at Malig sa pakikipaglaban sa mga paktol na nananatili pa ring mga buhay. Ngunit sila ay nasa magkahiwalay na bahagi ng lugar. "Sino ka? At anong kailangan mo? Bakit ka na parito?" Kaagad na tanong ni Aya sa kanya nang makita siya. "Tila yata unti-unti ko nang nakikita ang pagkagapi ng aming mga alagad. At batid ko na kailangan na nila ng tulong ko." Nang aasar na wika ni Kaela habang pangiti-ngiti. "Tama ka, at hindi namin papayagan na manatili pa silang buhay. Kung masama rin lang naman ang kanilang pakay." Galit na sagot naman ni Aya. "Bakit kaya hindi ako ang subukan mong kalabanin nang malaman mo ang kapangyarihang pinagkaloob sa akin ni Pinunong Abelara?" Natatawang sagot ni Kaela. "Sinasabi ko na nga ba, hindi na ako magtataka kung bakit ka nakikialam sa laban na to. Isa ka rin palang alipin ni Abelara." Napapangising ganting sagot naman ng dalaga. "Kung ganon, ay simulan na natin ang laban." Galit na tugon ni Kaela at nagsimula ng kumilos para atakihin siya. Kaagad namang iniharang ni Aya sa kanyang harapan ang hawak na tungkod upang kontrahin ang pagsugod na iyon ng kalaban, ngunit laking gulat niya nang bigla iyong nagbago ng anyo. Mula sa pagiging Kaela ay naging isang dambuhalang bolang bato iyon na napakatibay. Mabilis na gumulong iyon patungo sa kanya. Hindi rin ito tinablan ng malakas na puwersa na iginanti sa kanya ng dalaga. Nang malapit na sa kanya ang bolang bato, ay mataas siyang tumalon upang ilagan iyon. Tamang-tama naman na kakarating lamang ng kanyang mga kaibigan dahil tapos na ng mga ito nga patayin ang mga kalaban nilang paktola. Kaagad na sumugod si Malig upang subukang suntukin ang kanyang malalaki at matitigas na kamao, ang bulang bato. Ngunit hindi iyon tinablan. Dahil doon ay si Usnag naman ang mabilis na kumilos upang atakihin ng kanyang hawak na espada ang naturang bolang bato. Ngunit gaya ng nangyari sa ginawa ni Malig, hindi rin iyon natinag kahit pa ilang ulit pa niya iyong inundayan ng saksak. Nakarinig sila ng malakas na pagtawa mula sa isang lalaki habang nagsasalita. "Hindi niyo ako kayang wasakin. Kayo muna ang uunahin ko bago ninyo magawa yon." Natatawang wika nito. "Anong klaseng nilalang to? Bakit hindi siya tinatabla ng kahit na anong klaseng pag-atake natin?" Nagtataka na sambit ni Usnag habang nakatitig sa bolang bato at lumapit kay Aya. Lumapit na rin sa kanila si Malig. "Ako na ang bahala sa isang yan, Usnag, Malig. Magmatsyag na lang muna kayo sa paligid at baka may natitira pang mga buhay na paktol." Sambit ni Aya matapos tanguan si Usnag, hudyat ng pagsisigurado na ayos lang siya. "Masusunod, Binibini. Mag-iingat ka sa kanya." Huling salita naman ng kaibigang dalakit nona. Nang makita nila na muli na namang kumilos ang dambuhalang bolang bato, ay malakas na sumigaw ang dalaga at sinabihan si Usnag na lumayo na muna kasama si Malig, at kaagad namang dumistansya ang dalawa mula sa kanya. Tamang-tama naman na nakaalis lang ang dalawa ay mabilis na nakarating sa kanya ang naturang bato. Habang gumugulong at nang itaas niya ang tungkod ay naging isang napakatalas na espada iyon. Nang magawa niyang ihataw doon ang kanyang patalima ay kaagad na nawasak ang bato at kaagad naman siyang napangiti matapos yun. Ngunit hindi pa man lumilipas ang isang segundo ay nakita niya na unti-unti iyong nabubuo at bumalik sa dating anyo. "Hindi maaari ito. Anong klaseng nilikha ito? At hindi madaig ng anumang balutin ng kahit sino." Taka at gulat na bulong niya sa sarili habang titig na titig sa kalaban at tila pinag-aaralan kung ano ang kahinaan noon. Habang minamataan niya iyon ay muli siyang nakarinig ng malakas na pagtawa at muling malakas na nagsalita. "Tanging kamatayan lamang ng nilikha ng nagkaloob sa akin.
ang magiging dahilan ng pagwawakas ng aking buhay. At iyon ay ang walang iba, kundi ang pinunong si Abelara. Humahalakhak na wika nito. Habang nag-aalala at nanunood sina Malig at Usnag, sa di kalayuan ay bakas sa mukha ng mga yon ang labis na pangamba na kung anong maaaring mangyari sa kanya. Nakakuyom ang kanyang mga palad at pigil ang galit na napatiimbagang. Si Malig naman ay napapasuntok na lamang sa hangin at kita rin sa mukha nito ang labis na galit sa naturang nilalang na si Kaela. Ngunit dahil sinenyasan sila ng dalaga na wag na munang makialam, ay sinunod na lamang nila iyon. Muli ay mabilis na gumulong papunta sa kanya ang bolang bato, at nang akmang tatalon muli ang dalaga ay sumunod iyon sa kanyang pagkilos at tinamaan siya nito, kaya naman kaagad siyang bumagsak sa lupa. Mas lalo namang lumakas ang pagtawa ni Kaela habang muli siyang susugurin sa pamamagitan ng muling paggulong. Nang makita iyon ng kanyang mga kaibigan, ay pasigaw na tinawag ng mga ito ang kanyang pangalan. Baka kailangan mo ng tulong namin, Binibining Aya. Sigaw ni Usnag na may bakas ng pag-aalala sa boses. Nakahanda na kami anumang oras. Singit naman ni Malig na nag-aalala din. Hayaan nyo lang ako. Kaya ko to. Huwag nyo akong alalahanin. Ipagpatuloy lamang ninyo ang pagbabantay dyan. Tila hirap na tinig ng dalagang babaylan habang nakadapa sa lupa. Wala namang nagawa ang dalawa kung hindi ang tumitig lamang sa kanya. Maya-maya ay muli na namang gumalaw ang bolang bato at pakay nun na muli siyang sugurin. Nang lubusan ng makalapit ito sa kanya, ay nagulat ang dalaga nang bumukas ang gitna noon at nilamon ang kanyang katawan. Nang nasa loob na siya ng bolang bato, ay kaagad itong sumara. Kasabay nun ang malakas na muling paghagalpak ni Kaela sa pagtawa. Masdan ninyo ang katapusan ng ipinagmamalaki ninyong babaylan. Ito na ang kanyang katapusan. Natatawang wika ni Kaela nang bumaling kina Usnag at Malig. Hindi totoo yan. Dahil kami ang magliligtas sa kanya. Galit na sigaw ni Usnag. Hindi mo siya basta-basta mapapaslang. Pagsigunda naman ni Malig. Ngunit nagpatuloy lamang sa pagtawa si Kaela na nasaan yung bolang bato. Samantala, habang nasa loob noon si Aya, ay kumilos ang kalaban upang patalbugin ang sarili at magpagulong-gulong dahilan upang umalog ang kabuuan ng dalaga at tumama iyon sa palibot ng bolang bato. Sa mga oras na iyon ay napasugod na sina Usnag at sinabayan din naman ni Malig. Nang malapit na sila ay mas lalo doong binilisan ng bolang bato ang paggulong at mas lalo pa nitong tinaasan na ang pagtalbog. Usnag, sa tingin ko mas lalo siyang gagalaw para magpahabol sa atin. Kapag ganun mas lalong magiging delikadong lagay ni Binibining Aya sa loob. Pagpigil ni Malig kay Usnag nang sabay silang sumugod doon. Sa tingin ko nga sasadyain niyang gawin iyon upang malagay sa alanganin ang katawan ni Binibining Aya sa loob niya. Sang-ayon naman ni Usnag na napatigil sa pagsugod. Hindi ninyo kaya si Kaela, ang isa sa pinakamalakas na nilalang na nilikha ni Pinunong Abelara. Pasigaw nito habang patuloy sa pagtalbog at paggulong-gulong ng paikot-ikot sa kabuuan ng lugar. Samantala, habang nasa loob naman niya si Aya, ay wala itong magawa kung hindi ang tanggapin ang bawat pagtama sa loob ng natorang bola na kinaroroonan niya. Untog, tumba, pagbagsak sa labag at maging pagtama ng buo niyang katawan sa gilid ng kabilugan noon ang kanyang mga nararanasan. Maya-maya ay naramdaman niya na tila tumigil iyon sa pagkilos, kaya naman nakakuha siya ng tiyempo upang magtuon ng atensyon sa kanyang tungkod at ito ay kanyang binulungan. At dahil madilim doon ay wala siyang makita na kahit ano at tanging pagkapa lamang ang kanyang nagagawa.
Ngunit hindi pa man siya nakakapagsimula ay kaagad na namang kumilos ang bolang bato at muli ay nagpagulong-gulong iyon. Muli ay kaagad na nawalan ng konsentrasyon ang dalaga at sa halip ay naulit lamang ang kanyang pagtama sa matitigas na gilid at bahagi ng nilalang na iyon. Maya-maya ay naramdaman niya ang pagtulo ng malapot na likido sa kanyang pisngi at nang pilitin niyang kapain iyon ay nalaman niya na iyon ay dugo. Nang maamoy ito ay nakaramdam siya ng labis na galit at paghihimagsik. Nagpatuloy naman sa pagtawa si Kaela habang tila nang aasar sa pagsasalita kina Usnag at Malig na nasa di kalayuan habang sinasabi ang mga salita nga. Hindi na ninyo makikita pang buhay ang kaibigan ninyo dahil dumating na ang katapusan ng kanyang panahon. Pasigaw na wika nito na sinabayan muli ng pagtawa. Ngunit hindi pa man natatapos ang kanyang sinasabi ay kaagad nang bumukas ang bolang bato at naglabas iyon ng isang napakaliwanag na bagay at kaagad na bumalik ang bato sa tunay nitong anyo bilang si Kaela. Mula sa naturang liwanag ay lumitaw si Aya sa anyo naman niyang pagiging isang babaylan. Mahaba ang kanyang buhok at kulay puti iyon. Ganon din ang kanyang nag-iilaw na kaputian na mga mata at walang katulad na kagandahan. Nagkakamali ka kung sino ka mang nilalang na Abilara na may planong puksain ako dahil hinding-hindi iyon mangyayari. Nakangiting wika ni Aya habang nakapamewang na nakatayo sa gitna ng nagniningning na ilaw. Nanlaki naman ang mga mata ng kanyang kalaban nang makita siya. Kaagad iyong bumangon at tila hirap na muling humarap sa dalaga at nagsalita. Hindi maaari. Sino to? Sino ka? At paano nangyaring nagawa mong wasakin ang aking anyo bilang isang bolang bato? Takang-taka at gulat na turan habang naglalakad palayo kay Aya. Halos tumalon sa tuwa sina Usnag at Malig nang makita naman ang dalaga sa ganoong itsura. Batid nila na sa ganoong pagkakataon ay magagawa na nitong iligtas ang kanyang sarili. Tila yata gulat na gulat at nababakas ko ang iyong takot sa iyong mukha, Kael. Huwag kang mag-alala, hindi pa kita tatapusin sa ngayon upang makabalik ka pa sa pinuno mong si Abilara at sabay ko kayong tapusin. Matigas na wika naman niya rito. Matapos iyon sabihin ng dalaga ay humaba ang mga hibla ng kanyang mapuputing mga buhok at kaagad na pumulupot iyon sa leeg ni Kaela. Itinaas niya ito sa ere habang nag-aalimpuyo sa galit ang mga paa nito. Hinawakan niya ang leeg na sakal-sakal na mga buhok ni Aya habang umuubo-ubo na nagsasalita ng mga hindi magagandang kataga laban sa dalagang babaylan. Kasunod noon ay ang paghagis sa kanya ni Aya sa lupa at paulit-ulit niyang ginawa iyon hanggang sa manghina ang kalaban na si Kaela. Nang maramdaman niya na nanghihina na ito, ay nilapitan niya iyon at itinutok doon ang dulo ng kanyang tungkod at kaagad iyon naglabas ng nakakamatay na kuryente. Tinamaan noon si Kaela. Nangisay na bumagsak sa lapag ang kalaban at tumitirik ang mga mata nito nang dahil sa labis na hirap na nararamdaman. Nagpatuloy naman si Aya sa kanyang ginagawa at maya-maya ay mas hinigpitan pa niya ang pagkakasakal sa leeg nito. Sa kabilang banda naman, nagpupuyo sa labis na galit sa Abilara habang natatanaw niya mula sa tanglawan ang unti-unting panghihina ng kanyang bagong kanang kamay na si Kaela. Isa kang inutil. Hindi ka maaaring magapi ng mga hampas lupang yan. Huwag kang pumayag na matalo ka sa laban ng isang babaeng babaylan lamang, Kaela. Pasigaw na bulalas niya at malakas na sinipa ang mga bagay na nasa kaharian. Kaya naman dinampot niya ang maliit na batong itim na nakalagay sa kahon ng kalasag at iyon ay kanyang binulungan. Habang si Aya ay abala sa kanyang ginagawang pag-atake kay Kaela, segundo lang ang lumipas ay naglaho iyon sa kanyang harapan. Naging malamig na hangin na lamang ang naiwan sa kinaroroonan nito. Ano nangyari?
Bakit bigla siyang nawala? Takang tanong ni Usnaga. May pakiramdam ako na kusa siyang tumakas para hindi lubusang mapatay ni Binibining Aya. Sa pantahang tugon naman ni Maliga. Batid kong naroon na siya sa kaharian ng pinuno niyang si Abilara. At alam ko na sa pagkakataon na ito ay nakikita nito ang tunay at nagaganap at buong pangyayari. Mahabang wika naman ni Aya. Mas mabuti nang makita ni Abilara ang hirap na kanyang nararanasan. Nang sa ganon ay maging malaking hamon yun sa kanya. Muling wika ni Usnaga. Pero Binibini, naisip ko lang, bakit kaya hindi na lang natin sadyain ang kaharian na kinaroroonan nila at tayo na lamang ang sumugod sa pinuno na si Abilara? Tanong ni Maliga. Hindi natin maaaring gawin yun nang basta-basta lamang, Malig. Kailangan natin gumawa ng isang matalinong hakbang at aksyon. Nararamdaman ko na hindi basta-basta ang kanilang puwersa. Tugon naman ni Aya. Isa pa, sigurado ako na hindi lang isa ang kanyang kawal. Kung nagawa niyang lumikha ng mga alagad na aswang, madali lang din para sa kanya ang maglalang ng kakampi. Singit naman ni Usnaga. Tama si Usnag. Ako man ay sigurado din sa ganoon. Ngunit huwag kayong magamba, sapagkat naniniwala ko na darating ang araw na makakaharap din natin ang lapastangan na pinunong yun. Mahabang tugon ni Aya. Sa bagay, nakukuha ko ang punto ninyo at nararamdaman ko na hindi papayag si Abilara na manahimik na lamang. Tiyak, isa sa mga araw na to ay babalik sila upang sumugod. Sa wakas ay sang-ayon naman ni Maliga. Maya-maya ay kusang nagbalik ang tunay na anyong tao ng dalaga. Natapos ang kanilang pag-uusap na may nakalaan na isang plano sakaling muling sumugod sa kanila ang mga pangkat ni Abilara. Nang umuwi ay kaagad niyang itinipon ang dalawa upang gawin ang nabuo niyang balak. Naisip niya din na kumbinsihin ang kanyang ama na si Natoy upang maisarado na nito ang banal na tanglawan sa lalong madaling panahon. Matapos ang maraming mga araw, naging normal naman ang lahat. Gaya ng nakasanayan ay bumalik ng muli ang mga ito sa masayang buhay. At dumating na nga ang araw na inaasahan ni Aya, ang muling pagbisita sa kanila ng kanyang ama na si Natoy. Labis ang tuwa ng kanyang ina nang makita ang asawa. Naluha pa ito nang yakapin siya ni Natoy. Hindi mo alam kung gaano mo ako pinasaya ngayon, mahal. Nagagalak ako na muli kang makita. Bakas ang saya sa boses ni Isaya. Ako man ay ganun din ang nararamdaman ko, mahal. Kaya kahit saglit lamang ipinili ko talagang makabisita dito. Tugon naman ni Natoy. Matapos ang kamustahan ng lahat kasama sina Usnag at Malig ay sinimulan na ni Aya ang pagkumbinsi sa kanyang ama na isagawa na nito ang pagsasarado sa banal na tanglawan. Nabanggit niya rin ang naganap na pagsugod ni Kaela at ang hirap na dinanas niya sa laban nila rito. At ipiniliwanag niya sa ama na siya na ang may nais na lumaban dito na mag-isa dahil alam niya na siya lamang ang maaaring katapat nito. Labis na talaga ang mga kasamaan nila, kaya huwag kayong mag-alala dahil ngayon din ay tutungo ako sa Locadia upang isagawa ang pagsasara ng banal na tanglawan. Wika ni Natoy. Mahal, syempre malungkot ako sapagkat hindi tayo muli makakasama ng matagal, ngunit nauunawaan ko ang anumang dahilan. Malungkot na wika ni Isaya. Huwag kang mag-alala, mahal. Sa tuwing may pagkakataon ako, babalik at babalik naman ako dito para makasama at makita kayo ng ating anak. Paniniguradong tugon naman niya rito. Buo ang plano na nagtungo si Natoy matapos ang naganap na usapan nilang iyon. At gaya ng dati, gumawa siya ng mahiwagang lagusan upang makapasok sa mundo ng Locadia. Masayang-masaya ako na makita kang muli, Natoy. Bagamat batid ko na hindi ka maaaring magtagal dito, ay sapat na sa amin ang makita na kahit isang sandali lamang. Masayang pagsalubong sa kanya ni Lola Goring nang naroon na siya sa Locadia. Ako rin naman po, Lola Goring. At isa pa,
Naparito din ako para isagawa ng tuluyan ang pagpilit ng banal na tanglawan. Nang sa ganun mawalan na ng komunikasyon at ideya iyon si Abilara tungkol sa lahat ng mga pangyayari. Mahabang litanya ni Natoya. Isang banal na desisyon ang iyong gagawin, Natoy. At nakasuporta ako sa lahat ng iyong pagpapasya. May hinahon naman na wika ni Lola Goreng. Maraming salamat, Lola. Kailangan ko nang gawin to para sa kaligtasan at katahimikan ng mga tao sa mundo nila. Nakangiting tugon ni Natoy sa matanda. Nang matapos ang kanilang pag-uusap ay kaagad nang isinagawa ni Natoy ang pagsasarado ng naturang tanglawan. Hindi naman nagtagal ay tagumpay niyang natapos iyon. Mabilis na siyang nagpaalam sa matanda at muli ay nagpaalala ito sa kanya ng pag-iingat at pagmamahala. Samantala, habang nag-uusap sina Abilara at Kaela tungkol sa susunod nilang plano, wala silang kaalam-alam na tuluyan ng naisara ang banal na tanglawan na palagi niyang tinitingnan. Tila nais kong muling magpadala ng mga masasamang kalaban para manggulo sa mundo ng mga mortal. At gagawin kitang mas malakas na kawal upang maging kasama ko kung sakaling dumating ang panahon na makaharap kami ng babaylan na si Aya. Mahabang pahayag ng pinuno. Sinisigurado ko sa iyo, mahal na pinuno, na sa susunod na paghaharap namin ng mga nilalang na iyon ay hindi na ako uuwing talunan. Tugon naman ni Kaela na bakas ang galit sa tinig. Nararamdaman ko na hindi sila madaling kalabanin. Kaya kailangan natin ng mas malakas na puwersa at magagawa natin iyon hanggat nasa atin ito. Muling wika ni Abilara at dinampot ang itim na bato bago itinapat iyon sa mukha ng kausap. Matapos iyon sabihin ay sinabayan pa niya ng malakas na paghalakhak habang nanlilisik ang mga mata at nakatingala sa itaas na tila nagdiriwang sa labis na tuwa. Ngunit habang nasa ganoon silang sitwasyon ay napansin ni Kael na tila blanko at wala nang anumang makita sa banal na tanglawan. Kaagad niya iyong sinabi kay Abilara. Mahal na pinuno, ang banal na tanglawan, bakit tila wala na akong nakikita kundi pawang kadiliman na lamang? Taka at gulat na tanong niya rito. Kaagad namang bumaling si Abilara sa naturang tanglawan at ganoon na lamang ang galit niya nang makitang wala na iyong silbi. Hindi ito totoo. May palagay ako na naisarado na ito ni Natoy. Mga walang hiya sila. Paano pa natin makikita at malalaman ang kanilang mga plano ng mas maaga? Galit na sambit ni Abilara habang nakakuyom ang mga kamao. Mukhang hindi magandang pangitain ito, pinuno. Naisaan na kaagad tayo ng ating kalaban. Panunodyo ni Kaela. Nang marinig iyon ay nilapitan siya ni Abilara at malakas na binatukan bago ito galit na nagsalita. Isa kang malaking tanga. Alam mo ba ang mangyayari kapag naunahan nila tayo sa mga plano? Mamamatay ako. At kapag mamamatay ako, mawawala ka rin sa landas. Alam mo ba yon? Galit na bulalas niya rito. Kaya nga ngayon pa lang, kailangan mo na magpadala ng kanilang mga kalaban para hindi na matukoy at hindi na matuloy ang maaari nilang planong gawin. Kagad naman natugon ni Kaela. Sa sinabing iyon ni Kael ay nagpabaling ng tingin si Abilara sa kabilang panig ng lugar bago nagsalita. May naisip na akong paraan para pahirapan ang mga tao at magbigay ng malaking gusot sa kanila. Namimilog ang mga mata na wika ni Abilara. Ano ngayon ang plano mo, pinuno? At anong uri naman ng kalaban ang nais mong ipadala sa kanila? Tanong ni Kaela habang titig na titig sa kanyang pinuno. Mga malulupit na duwending itim at mababangis na tagak. Pagsasabayin kong ipasalakay sa kanila ang lahat ng yan. Biglang harap na tugon ni Abilara. Mukhang nais mo talaga silang pahirapan. Ngunit nais ko lang naman malaman mo na hindi biro ang taglay na kapangyarihan ng babaeng babaylan. Halos lahat yata ay kaya niyang gawin. Tugon pa ni Kaela.
Hindi ako mauubusan ng paraan upang labanan sila hanggang sila ang kusang sumuko at lumuhod sa aking harapan. Pag nangyari yon, ako na ang tatanghalin na bagong pinuno ng buong mundo. Kaagad namang sagot ni Abelara sa galit na boses. Nagkaroon ng parehong layunin ang dalawa upang pahirapan at gawing imposible ang tagumpay nila kay Aya. Kaya naman, kaagad na kumilos ang pinuno upang lumikha ng mga duwending itim at mga mababangis na ibong tagak. Makaraan ang ilang araw, naging madali at magaan naman ang buhay para kina Aya, maging sa kanilang mga kabaryo. At ipinasya niyang pumasyal muli sa Locadia upang makibalita kay Lola Goring at sa kasalukuyang pangyayari tungkol sa banal na tanglawan. At gaya ng dati, kasama niya ang dalawang kaibigan na kapre at dalakitnon. Nang matiyak niya na mula sa matanda na lubusan ng naisarado ng kanyang ama ang banal na tanglawan, ay laking tuwa niya at nakadama siya ng paggaan ng kalooban. Magandang balita po yan, Lola Goring. Hindi ko na po kasi nakakausap pa si tatay nung magtungo siya dito dahil maikling oras lamang ang ilalagi niya. Natutuwang wika ni Aya. Nabanggit niya rin sa akin ang tungkol sa mga kalaban na nalalaman daw ang lahat ng ating plano dito sa Locadia. Kaya mas minabuti niya na isarado na talaga ang tanglawan. Dagdag naman ni Lola Goring. At isa pa sa mga araw na ito, Lola, malakas ang pakiramdam ko na magbabalik si Abelara kasama ang kanyang mga alagad at kawal. Dahil nakita niya mula sa tanglawan kung paano ko pahirapan ang kanyang kanang kamay na kawal na si Kael nung aktibo pa ang tanglawan. Mahabang wika ng dalaga. Huwag kang mag-alala, Apo. Naniniwala ako sa pambihira mong kakayahan at batid ko na dumating man sa punto na hindi na ninyo kayang labanan ang mga kaaway, ay hindi ka pababayaan ng iyong ama na si Natoy. Nakangiti at kampanting tugon naman ni Lola Goring. Matapos ang usapan na iyon ay kaagad na silang nagpaalam upang magbalik sa kanilang lugar. At halos segundo lang naman ang lumipas ay nakatawid na nga sila sa lagusan patungo sa kanilang tahanan. Mabuti naman kung ganoon, anak. Nang sa ganon wala nang malalaman ng mga kalaban ninyo tungkol sa anumang nalalapit ninyong mga plano. Tugon ng kanyang ina nang ibalita niya dito ang bagay na yun. Yan nga din po ang sabi ko kay Lola Goring, inay. At syempre palagi kanyang kinakamusta sa akin. Mahinahon na sagot naman ng dalaga. Nasa ganoon silang pag-uusap nang biglang kumabog ang dibdib ni Aya. Isang pangitain na tila bigla niyang naramdaman na maaaring mangyari sa nalalapit na panahon. Alam niya na isa sa mga araw na iyon ay magkakaroon muli ng hindi magandang pangyayari sa kanilang lugar. Kaya naman kinagabihan ay muli niyang kinausap ang mahiwagang lambana. Inutusan niya iyon na magmasid sa di kalayuan upang matulungan siyang alamin kung ano ang posibleng mangyayari. Ayos ka lang ba, anak? May dinaramdam ka ba? Sabihin mo nga sa akin. Nag-aalalang tanong ng kanyang ina kinabukasan habang nasa labas siya ng kanilang bahay at nakatanaw sa mga bulaklak sa paligid. Wala naman ho, inay. Ayos lang po ako. Tinatanaw ko lang ang mga magaganda at makukulay na bulaklak sa hardin natin. Ang gaganda talaga nila. Pagsisinungaling niya. Ang totoo ay nakatuon ng isipan niya sa kung ano ang maaaring mangyari sa hinaharap. Palibhasa ay alagang-alaga yan ng mga bantay natin dito sa bahay. Isa pa tayo lang ang may mga ganyang klase ng mga bulaklak dito sa baryo natin, hindi ba? Nakangiting tugon naman ni Isay at tumabi ito sa kanya. Kaya nga po, inay, sana manatili ang kagandahan nila hanggang sa pagtanda ninyo ng dagdag pa ng 100 taon. Nakangiting bulalas ng dalaga at pilit na iwinawaksi sa isip ang kanyang pangamba. Oo naman, anak. Naniniwala naman ako na aabot ang mga iyan sa ganoong panahon. Gaya ng pagmamahal ko sa iyong itay. Walang katapusan, walang hangganan. Makahulugang tugon naman ni Isay sa kanyang anak na si Aya. Nagyakapan ang mag-ina
matapos ang pag-uusap nilang iyon. Sa kabila ng lahat ng agam-agam ni Aya, ay maswerte siya na naroon ang kanyang ina, mga kaibigan at si Lola Goreng upang damayan siya at natitiyak niya na hinding-hindi siya iiwanan ng mga yon. Paglipas ng 2 araw ay muling nagbalik ang Lambana at doon ay ibinalita nito sa dalaga ang tungkol sa kanyang nakalap na mensahe. Nang makausap ang Lambana, nalaman ni Aya ang panibagong plano ni Abelara na nais nitong maglikha ng panibagong kalaban gaya ng mababangis na tagak at malulupit na duwending itima. Kaya naman matapos niyang magpasalamat dito ay muli niyang tinipon ang 2 kaibigan upang ipaalam din sa mga yon ang tungkol doon. At gaya ng inaasahan, kaagad na nagrepresenta ang mga ito. Sinigurado nila na palagi silang nakahandang tumulong at samahan ang dalaga sa anumang laban na kakaharapin nito. Talagang hindi titigil sa Abelara hanggat hindi niya tayo nalulupig. Ano kayang galit ang nagdadala sa kanya upang gawin ang mga bagay na to? Wika ni Aya nang magkakaharap na silang 3. Sa palagay ko, Binibini, kamatayan lamang niya ang makakapagpahinto sa kanyang kasamaan, gaya ng sinabi ng kawal niya na si Kael. Tugon naman ni Usnaga. Nakatitiyak ako na may pinanggagalingan ng kanyang kapangyarihan. Hindi siya basta-basta kalaban. Ganun pa man, hinding-hindi natin siya uurungan. Pigil ang gigil na sambit naman ni Aya. Lalaban tayo hanggang sa huli, Binibining Aya. Walang dahilan para sila ang manatili dito sa mundo ng mga tao. Mga masasama sila. Singit naman ni Maliga. Matapos ang kaganapan na iyon ay wala namang kakaibang pangyayari sa kanilang baryo. Ngunit ang hindi nila alam ay nagsimula ng umatake sa pagpapalaganap ng sumpa at kamalasan ang mga duwending itima. Sa malayong panig ng lalawigan sa liblib na baryo ay may mga kakatuwang nangyayari sa mga tao. Ang ilan sa kanila ay tila nawawala sa katinuan at sinasaktan ang sariling katawan, hanggang sa mas pinipili na lamang nilang kitilina ang kanilang buhay. Ilang araw nang ganito ang nangyayari sa mga tao dito sa baryo. Matarom Kapitan Tiago. Wala man lang bang paraan para masugpo natin ito? Tanong ng isang lalaki nang bumisita iyon sa tanggapan ng kanilang kapitana. Naiintindihan ko ang pag-aalala mo, Ado. Ngunit kumikilos na ang mga magagaling at maaasahan nating albularyo dito sa baryo. Humingi na rin sila ng tulong mula sa mga dalubhasang babaylan at mga karunungang taglay. Tugon naman ng kapitana ng kanilang baryo. Sana hindi pa mahuli ang lahat bago makarating ang kanilang tulong. Nangangamba na rin ako para sa kaligtasan ng aking pamilya. At alam ko na, kayo rin ganun ang nararamdaman. Magalang na sagot naman ni Ado. Gagawin namin ang lahat, 10 ng aking mga kasama dito sa tanggapan. Tama ka, hindi lamang kayo ang nag-aalala at nababahala, sapagkat meron din kami mga pamilya na kailangan ng kaligtasan. Paniniguradong tugon ni Kapitan Tiago. Ilang mga araw pa ang lumipas ay nagpatuloy ang nangyayaring kasamaan at kababalaghan sa lugar na iyon ni Kapitan Tiago. Ang ibang mga residente ay binabato na siya ng mga masasamang salita at sinisisi dahil sa nangyayari. Ang mga biktima ay pawang mga bata na edad 2 taong gulang pa lamang at mga matatanda na mahihina ang kalusugan. Nagkakasakit ang mga iyon hanggang sa tuluyang pumanaw. Kaya naman labis ang pangkalahatang pagtangis ng mga tao doon. Ngunit dahil sa tulong ng mga albularyo doon, nagagawa nilang magpaliwanag ng maayos sa mga tao upang protektahan ang reputasyon ng kanilang kapitan. Kaya naman kahit papaano ay naisasaayos pa rin nila ang sigalot sa usapan. Sa kabilang banda, habang abala si Aya sa pagtulong sa kanyang ina sa pag-aayos ng kanilang hardin at bakuran, at sina Usnag at Malig naman ay nagmamasid-masid lamang sa paligid, may biglang kakaibang naramdaman muli ang dalaga. Napansin naman iyon ng kanyang ina at tinanong siya nito. Kaagad naman na ipinagtapat ni Aya ang tungkol dito.
Anak, madalas kong napapansin na nagkakaganyan ka. Ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ng kanyang ina. Oo nga ho, inay. Sa tuwing may paparating na dilubyo ng kalaban nakakadama ako ng ganito. Kagaya nung nakaraan na nakita ninyo ko na tila balisa. Matapos yun, ilang araw lamang ang lumipas, nagkaroon muli ng labanan. Mahabang paliwanag ni Aya sa ina. Magpahinga ka na lang muna kaya anak. Hayaan mo at marami naman akong makakatuwang sa mga gawain dito. Mahinahon na pakiusap naman ito sa kanya. Hindi po inay. Kailangan ko pong makipag-agos diwa at makipag-usap sa mga nangangailangan ng tulong natin. Nararamdaman ko na mayroong nais kumausap sa akin sa pamamagitan ng isip. Dagdag naman ng dalaga. O siya, sige anak. Iiwan na muna kita dito ha at bibigyan kita ng katahimikan. Alam kong mas kailangan mo yan para mapanatag ang iyong kalooban. Pagpayag naman ni Isay bago iniwan na siya nito upang makapagtuon ng atensyon sa pakikipag-agos diwa. Ang agos diwa ay ang kanilang ginagawa ng mga ninunong albularyo, mga dalubhasa at mga sinaunang mga gamot upang makipag-usap at maghatid ng mensahe sa pamamagitan lamang ng kanilang isipan. Kaya naman nagkaroon siya ng pagkakataon upang gawin iyon at doon nga ay nakausap niya sa isip ang isang matandang albularya na si Inang Sela. Isa siya sa pinakauna-unahang manggagamot sa baryo sa lugar ni na Kapitan Tiago. Sa kanyang isip ay inilahad ni Inang Sela ang lahat ng mga masasamang kaganapan sa kanilang baryo, maging ang mga biglaang pagkamatay ng mga tao na walang kalaban-laban. Nalaman din niya na dulot iyon ng mga sumpa at panggagambala ng mga duwending itim, at batid niya na iyon ay dahil sa utos ng pinagmamanipula ni Abilara, ang pinuno ng mga masasamang aswang at engkanto. Sinabi rin sa kanya ng matanda na ginagawa naman nila ang lahat upang labanan ang mga yon. Subalit dubahang mapaminsala at mapaglaro ang mga duwending itim na dulot ng paghahasik ni Abilara. Usnag Malig, nagsisimula ng muli ang pag-atake ng mga duwending itim sa malayong lugar at lahat ng mga iyon ay dahil sa pagkilos ni Abilara. Pagbibigay alam niya sa dalawa nang magkakaharap na sila nito. Ang walang hiyang yun talaga. Doon pa talaga sa malayong lugar na piling magpalaganap ng lagim. Akala naman yata niya, hindi natin matutuntun kahit saang lupalop pa yon. Ang gigil na sambit ni Usnaga. Matagal ko nang pinaghahanda ng laban na to, Binibini. Hindi na ako papayag na walang magawa katulad ng huli nating laban doon sa bolang bato. Tila sabik na wika ni Maliga. Ngumiti lamang ang dalaga sa kanilang dalawa at nagkatitigan sina Usnaga ng ilang segundo bago muli itong nagsalita. Kung ganon, ay halina. Hindi na tayo dapat pang mag-aksaya ng oras. Nanganganib na ang mga buhay ng mga tao sa baryo Matarom. Pahuling wika ng dalaga bago nagpatiuna ng lumakad upang muling gumawa ng lagusan. Tagumpay na narating ni Aya kasama ng kanyang mga kaibigan ang baryo Matarom. Sa bungad pa lamang ng lugar ay naroon na si Kapitan Tiago at matamang nakabantay doon. Sino kayo? Anong kailangan ninyo sa aming baryo? Huwag ninyong tangkaing humakbang pa. Hanggang dyan na lamang kayo. Ang nangangambang tanong ni Kapitan Tiago na kaagad na umiwas sa kanila. Huwag po kayong matakot. Hindi kami kalaban. Kami ang mga tutulong sa inyo laban sa mga masasamang nilalang na nanggagambala dito sa lugar ninyo. Paunawang wika ni Aya. Nakarating sa amin ang kababalaghan na nangyayari dito. Kaya minabuti namin na puntahan kayo at tulungan. Sana po magkasundo tayo para sa iisang layunin na yon. Bawi naman ni Usnag sa usapan. Huwag po kayong mag-alala. Gagawin namin ang lahat para magapin natin ang mga masasamang elemento na yon. Nang sa ganun magkaroon ng katahimikan ang baryo ninyong ito. Singit naman ni Malig sa usapan. Paano ako nakakasiguro na makakatulong kayo sa amin? Ipagpaumanhin ninyo. Ngunit natatakot lamang ako mas lumala pa ang sigalot sa nangyayari dito sa aming baryo. Kaya nais ko lamang na makatiyak
Tugon naman ni Kapitan Tiago at nasa boses pa rin ang pangamba. Sapagkat batid namin na may mga duwending itim na gumagambala at nagbibigay ng kamalasan at hindi ka nais-nais na pangyayari dito sa inyo. Mangyaring hayaan ninyo kami makatulong. Muling sagot ng dalaga. Sa sinabing iyon ni Aya ay tila nahimasmasan ang matandang kapitan at lumambot ang reaksyon ng mukha nito. Dahan-dahan siyang lumapit sa kanila upang matamang pagmasdan. Maya-maya ay nagsalita ito. Kung sino man ang nagpabatid sa inyo na kaganapan dito sa aming baryo, ngayon pa lang ay nais ko na magpasalamat sa kanya at pasensya na sa aking naging pagdududa. Iniingatan ko lamang ang kaligtasan ng mga tao dito sa aming sityo. Sana inaunawaan ninyo ako. Mahinahon na sambit ni Kapitan Tiago. Wala po kayong dapat na ihingi ng paumanhin. Lubos namin nauunawaan ang inyong sitwasyon. Kung kami man po ang lumagay sa ganyang katayuan, iyan din naman ang aming gagawin. Mahabang pahayag ni Aya habang nakangiti sa matandang kapitana. Bueno, ako nga pala si Kapitan Tiago, ang kinatawan sa aming baryo. Halika kayo, sumama kayo sa akin nang sa ganun may paghanda ko kayo man lang ng makakain at maiinom sa bahay. Sa wakas ay nakangiting paanyaya ni Kapitan Tiago. Matapos nun ay magkakasunod na silang lumakad upang sumunod sa kapitan. Ilang minuto lang ang nakalipas ay naroon na sila sa isang maliit ngunit marikit na kubo ng kapitan. Pagpasensyaan nyo na ang aking munting tahanan. Hayaan nyo mamaya, ipahahanda ko sa aking mga tauhan ng inyong matutuluyan habang naririto kayo. Hinging paumanhin ni Kapitan Tiago. Huwag na po kayo masyadong mag-abala para sa amin, Kapitan. Maaari naman kami matulog nitong aking kaibigan kahit sa ilalim lamang ng mga puno. At para na rin makapagbantay sa buong paligid. Mahabang paliwanag naman ni Usnag. Hindi na, delikado para sa inyo ang matulog sa ilalim ng puno. Pagka kung anong mangyari sa inyo, lalo pa ngayon na meron tayong pinangingilagan ng mga kalaban. Nag-aalalang tugon ni Kapitana. Tama po ang aking mga kaibigan, Kapitan. Huwag po ninyo silang masyadong alalahanin. Kaya po nila ang kanilang mga sarili. Ikampante po ninyo ang inyong isipan. Kilala ko po sila at batid ko na hinding-hindi sila mapapahamak. Mahabang paliwanag naman ni Aya. Edi sige kung ganon. Kayo ang bahala. Maraming salamat sa inyong pagdating. Matagal na kami nananabik ng karamay sa laban sa mga walang awang mga duwending itim na sumasalakay sa amin araw-araw. Malungkot na wika ni Kapitan. Marami pang ikinuwento si Kapitan Tiago sa kanila mula sa kung paano nagsimula ang madilim na pangyayari sa kanilang baryo maging hanggang sa kasalukuyang pangyayari doon. At sa mga narinig ay nakadama ng matinding awa ang magkakaibigan sa matanda at sa mga tao na naninirahan sa baryo Mataroma. Matapos ang usapan na iyon ay akmang tatayo na sana ang kapitan upang magpatawag ng mga gagawa ng matutulugan ni Aya ngunit pinigilan siya ng dalaga. Huwag na rin po kayo mag-abala para sa aking matutulugan, Kapitan. Naparito po kami hindi upang magpahinga, ngunit kundi upang tulungan kayo. Wika niya rito nang nakangiti. Sumang-ayon na lamang ang matanda at wala nang nagawa pa. At dahil lumalalim na ang gabi, kinausap na niya ang mga kaibigan na magmanman at magbantay na lamang sa labas at sa paligid upang makiramdam sa mga maaaring mangyari. Kami na po ang bahalang magbantay sa labas, Kapitan. Dito na lamang po kayo ni Binibining Aya sa loob. Magalang na wika ni Usnag kay Kapitan Tiago. Napatango na lamang ang matanda, kasunod nun ay ang paglabas ni Malig at Usnag upang doon ay magmanman. Kaagad namang lumapit si Aya sa matanda at muling tiniyak na walang mangyayari sa dalawa niyang kaibigan. Sa kalagitnaan ng hating gabi habang ang lahat ng tao sa baryo ay halos mahimbing nang natutulog, sa di kalayuan ay narinig nila ang malakas na boses at pagsigaw ng isang babae na sa tansya nila ay nasa edad 30 taong gulang. Naghihiyaw iyon na tila ba nahihirapan at may iniindang sakit.
Kaagad namang tumayo sina Malig at Usnag upang pakinggan ang pinagmumulan ng tinig. Segundo lang ang lumipas ay kaagad na ring nakalabas si Aya upang makiusisa sa nangyayari. Kasunod naman ay naroon na si Kapitan Tiago na kagigising pa lamang mula sa pagkakatulog sa kanyang papag sa loob ng bahay. Sinasapian na naman si Melba, ang asawa ni Ador. Gabi-gabi ganyan ang nangyayari sa kanya. Malapit na siyang mawala sa katinuan dahil sa mga nagaganap dito. Malungkot na pagbabalita ni Kapitan sa kanila. Kung ganon, ay kailangan natin siyang puntahan ngayon din, Kapitan, bago pa mahuli ang lahat. Kaagad na sagot ni Aya. Mabuti pa nga. Halika at sasamahan kita sa kanilang bahay. Nagmamadaling wika ni Kapitan Tiago. Usnag, Malig, dito lang kayong dalawa. Bantayan ninyo ang bahay ni Kapitan. Maaari silang lumusob anumang oras sa hindi natin alam na pagkakataon. Sasamahan ko lang si Kapitan. Kailangan nang matigil ang kasamaan ng mga duwending itim na yan. Mahabang pahayag at paalala ni Aya sa mga kaibigan. Masusunod, Binibini. Halos sabay naman na tugon ng dalawa. Matapos iyon ay mabilis nang tinungo ni Aya ang bahay kung saan naroon ang sinasapian na si Melba. Kaagad niyang nakita ang itsura nito nang nasa pintuan pa lamang sila. Hawak-hawak iyon ng 5 mga kalalakihan sa magkabila ang braso at paa. Malakas ang bawat pagpupumiglas ng babae. Nang makita siya nito ay biglang nanlisik ang mga mata ng babae at umusal ng mga hindi magagandang salita. Kasama ng mga wikang panlalapastangan sa Diyos. Ngunit hindi naman nagpatinag ang dalaga at sa halip ay tinitigan niya rin ito sa mga mata habang dahan-dahan na lumalapit dito. Sige po, pwede nyo na siyang bitawan. Ako na ang bahala sa kanya. Wika ng dalaga at bumaling sa mga lalaki na humahawak kay Melba. Pero hindi pa namin siya pwedeng bitawan. Masyado siyang malakas at mapanakit. Baka kung ano ang magagawa niya sakaling bitawan namin siya. Kinakabahan na sagot ng isang lalaki na humahawak sa babae. Magtiwala kayo sa akin. Hindi siya makakakilos kapag siya ay inyong binitawan. Pagsisigurado ni Aya. At dahil nakita ng mga ito na seryoso ang dalaga sa kanyang sinasabi, ay ginawa nga nila ang sinabi nito. Binitawan nila si Melba at himalang hindi ito nakakakilos sa kabila ng galit na boses habang nagsasalita ng mga Latin na hindi maunawaan. Napamulagat naman ang asawa ni Melba na si Ador sa kanyang nasaksihan. Maging ang lahat ng mga naroroon ay hindi rin makapaniwala sa nagaganap. Nang lubusan ng makalapit si Aya sa babae, ay kinuha niya ang isang kamay ni Melba at doon ay mayroon siyang inilagay sa pagitan ng mga daliri nito. Isa iyong kulay itim na bato-balani at may bisang magpaalis ng mga masasamang elemento at kaluluwa sa loob ng katawan ng isang mortal. Nang mailagay iyon ay doon mas lalo pang nagalit ang mga bawat salita ng babae. Nais nitong kumawala na tila ba gapos sa hindi makitang lubid at tanikala. Sino ka? Ano ang plano mong gawin sa katawan ng babaeng to? Matigas na wika ni Aya. Hindi na mahalaga kung sino ako. Katulad ng walang halaga sa akin kung sino ka. Huwag kang makialam sa plano ko. Kung ayaw mong pati ikaw ay madamay, kasama ang pamilya mo. Galit na tugon ni Melba sa nakakakilabot na tinig. Nun, isa itong patunay na hindi mo kilala ang aking inay at itay. Hindi mo kilala ang aking mga magulang na aking pinagmulan. Isa ka lamang ring lapastangan sa dulot ng kasamaan ng mundo. Wika ni Aya bago mas hinigpitan pa ang pagkakaipit ng bato-balani sa daliri ng babae. Sa ginawa niyang iyon ay mas lalong tila nagpuyos sa galit at mas lumakas pa ang pag-angil na boses na nakakapanghilakbot sa paligid. At dahil na hindi na nito makayanan pa ang labis na sakit na nararamdaman, napilitan na itong ipakilala ang sarili. Kung hindi mo sasabihin ang iyong pangalan, mapipilitan akong idamay ang iyong angkan
kasama ang iyong mga kalahi sa mundo ng masasamang engkanto. Galit ngunit mahinahon na wika ni Aya. Aray, alisin mo yan. Hindi ako makagalaw. Tigilan mo yung ginagawa mo. Oo na, sasabihin ko na kung sino ako. Ako si Bardim, ang isa sa malupit na pinuno ng mga duwending itim. Ang hirap na boses na sambit ni Bardima. Magpapakilala ka din naman pala. Pinahirapan mo pa ang sarili mo. Ngayon, anong pakay mo at bakit kayo nanggagambala sa mga tao dito sa baryo? Tanong ni Aya sa pigil na galit na boses. Ang totoo niyan, kilala ko ang iyong ama na si Natoy. Minsan niya na akong nakatunggali noong sumapi ako sa isang bata at siya rin ang nagpaalis sa akin doon. Kaya nakipagkasundo ako kay Abilara at ngayon ay nais kong makapagdulot ng paghihiganti. Galit at umaangil na tugon ng boses. Ang malas mo, kasi ako ngayon ang nakaharap mo. Isang patunay na hindi talaga kailanman magwawagi ang kasamaan laban sa kabutihan. At sa ikalawang pagkakataon ng pagsusubok mo, ngayon pa lang sinasabi ko na sa'yo, hindi ka magtatagumpay. Kaya kung ako sa'yo, aalis na ako sa katawan ng babaeng ito bago pa ako gumawa ng hakbang na hindi mo nanaisin at ang buong lipi ninyo. Mahabang pahayag ng dalagang babaylan. Hindi mo ako mapapaalis sa katawan ng babaeng ito. Buhay ang kailangan ko at iyon ang nais kong makuha. Walang sino man ang makakapigil sa akin sa gagawin kong to. Naiintindihan mo ba? Galit na wika nito at sinabayan pa ng malakas na pagtawa. Ganun ba? Eh di sige. Kung ayaw mong umalis, ako na lang ang gagawa ng paraan para makaalis ka dito sa mundo ng mga tao. Doon ka nararapat sa mundong kinabibilangan ninyo ng pinuno mong si Abilara. Tila nauubusang pasensyang tugon ni Aya. Kasunod nun ay hinawakan niya ang mahiwagang tungkod at tinitigan iyon sandali. Segundo lang ang lumipas, ang naturang tungkod ay nag-iba ang anyo at naging isa iyong kulay itim na banal na espadang krus at may mga nakaukit na orasyon sa paligid. Nang maging iyon na ang itsura ng tungkod, ay bumaling ang dalaga sa anino ng babae na sinasapian at doon ay itinarak niya sa anino na iyon ang espadang krus at walang sabi-sabi ay bigla ang pagtangis ng isang karimari-marim na tinig na animoy pinaghalong uni ng agila at alulong ng isang mabangis na aso. Halos ilang minuto pa ang itinagal ng alulong na iyon at pagpapahirap sa boses ng babae bago tuluyan na iyong mawala at nag-iwan ng huling salita. Nagtagumpay ka ngayon sa laban na ito, ngunit tandaan mo, muli akong babalik at muling bubuhayin ng aming pinuno na si Abilara. At sa muli kong pagbabalik, titiyakin ko na hindi na ninyo ako malulupig pa. Galit na boses iyon ni Bardima bago lubusang umalis sa katawan ni Melba. Isang maitim na usok ang kumawala sa katawan ng babae at nagpalipad-lipad pa iyon sa ere bago lubusang inilayo ng masamang hangin sa kung saan. Matapos noon ay nawalan ng malay si Melba at nakatulog ng mahimbing. Anong nangyari sa asawa ko, Bilibin? Magaling na po ba siya? Nag-aalalang tanong ni Adora nang bumaling kay Aya. Maayos na po ang lagay niya. Painumin niyo na lamang po siya ng maligamgam na tubig na may halong 3 pirasong daon ng laurel pagkagising niya. Nakangiting turan ng dalaga at muling bumaling sa espadang krus at tinitigan iyon. Muli kaagad na nagbalik sa anyo ang espadang krus upang maging mahiwagang tungkod na lagi niyang daladala. Hindi naman maalis ang pagkamangha sa mukha ng mga tao na naroon at nakasaksi sa mga naganap. Maging si Kapitan Tiago ay hindi maitanggi ang pagkahanga sa ginawa ng dalagang babaylan. Samantala, habang nagaganap ang pagpapagaling ni Aya kay Melba at pagpapalayas niya sa pinunong duwende na si Bardima, ay abala na rin sina Usnag at Malig sa pakikipagtunggali sa mga duwending itim na kani-kanina lang ay sumusugod sa baryo Mataroma.
Nang maramdaman ni Aya na mayroong nangyayaring labanan sa pagitan ng kanyang mga kaibigan, ay mabilis na niyang niyaya si Kapitan Tiago upang magtungo sa kinaroroonan ng mga yon. Nagpasalamat naman si Ador sa ginawang kabutihan ni Aya. Nang makarating na sila sa kinaroroonan ni Usnag at Malig, kitang-kita ni Aya kung paano sumugod ang sandamakmak na duwending itim sa kanyang mga kaibigan. Nakita niya na halos sabay-sabay na nagsitalunan at nagsiakyatan ang mga yon sa katawan at balikat ni Usnag at Malig. Nakita din niya kung gaano nahihirapan ang mga kaibigan sa paglaban sa mga naturang duwende. Kaya naman, hindi niya na maiwasang tulungan ang mga yon. Ang bawat hampas ng espada ni Usnag ay pawang naiilagan ng mga duwende, bagamat ito ay maliliit at hindi matamaan sa isang hambalos lamang. At ganoon din naman si Malig na hindi makamayaw sa pag-atake sa bawat susugod na duwende sa kanyang katawan. Nang makita ng mga kalaban si Aya, ay nagpamalas ang mga iyon ng itim na kapangyarihan sa pamamagitan ng pagpaparami nila. Sa isang iglap lamang ay nagsilitawan ang iba pa nilang mga kasamahan na pawang mga kulay itim din na duwende, at mabilis na sumugod ang mga yon sa dalagang babaylan. Kaagad na nakaakyat sa katawan at balikat ni Aya ang mga yon at sinubukang magdulot ng pinsala sa kanyang katawan. Naroong nagsasaboy ang mga yon ng kulay itim na pulbos na pampabulag sa biktima, at minsan din ay naglalabas ang mga yon ng itim na hangin na nagdudulot ng malansa at nakakasulasok na amoy. Hindi naging madali para sa dalaga na salubungin ang lahat ng mga yon dahil sa labis na dami. Halos matabunan na siya ng mga yon at matakpan ang kanyang buong katawan. Ngunit nang sumagad ang kanyang galit ay kaagad niyang itinaas ang tungkod at sa isang saglit lang ay naging isa iyong tila sinturon ng apoy at naglalagablab. Isa-isang hinampas ng dalaga ang bawat lumalapit na kalaban, at ang mga iyon ay walang nagawa kundi salubungin ang bawat pagpalo ni Aya sa kanila ng apoy na sinturon. Samantala, patuloy naman ang pag-atake ng maraming duwending itim sa kabuuan ni Usnag ng mga oras na yon, at tila ba hindi gumagana ang kapangyarihan ng kanyang mahiwagang espada. Walang humpay ang matinding laban. Ang katawan at anino ng mga duwending natatamaan ng sinturon na apoy ni Aya ay tila mga espiritu lamang at naglalaho sa hangin habang umaatungal. Isa iyon sa pinakamahirap na laban na kanilang hinarap sa kabuuan ng kanilang mga nagdaang sagupaan, sapagkat tila walang katapusan at hindi nauubos ang mga duwending itim na ipinapadala na nilikha ni Abilara. Kaya naman mas naging madugo at maaksyon ang naganap na labanan na iyon. Nagawang puksain ng dalagang babaylan ang lahat ng sumusugod sa kanya, maging ang iba pa na sumasalaki naman kina Usnag at Malig. At ang mga iyon ay isa-isa na rin naglaho at tiyak nila na hindi na makakabalik pa ang mga naturang nilalang. Matapos ang digmaan na iyon, nagkaroon ng matinding pinsala si Usnag dahil sa pagpataw sa kanya ng mga duwende ng isang kulay itim na krus na may itim na apoy. Kasabay nun ay ang paggagawad sa kanya ng mga ito ng sumpa ng pagkabulok. Unti-unti ay naging tila isang bulok na puno ng saging ang buong katawan nito, maging ang kanyang muka at ulo ay tila ba unti-unting naaagnas. Iyon ang isa sa pinakamatinding sumpa na idinulot sa kanya ng mga duwending itim na kanilang nakalaban. Anong nangyayari kay Usnag, Binibining Aya? Bakit parang nabubulok ang buong katawan niya? At tila ba hindi tumatalab ang kapangyarihan ng kanyang mahiwagang espada? Nagtataka at gulat na tanong ni Malig habang matamang nakatitig kay Usnag. Nakatitiyak ako na nabahiran siya ng sumpa ng pagkabulok. Iyon ay dulot ng mga duwending itim bilang kanilang paghihiganti. Tugon ni Aya na may pag-aalala din sa boses habang nakatingin kay Usnag. Anong kailangan natin gawin sa ngayon? May paraan ba upang maalis ang sumpang yan sa kanya? Bakas sa boses ni Malig ang sobrang pangamba. Kailangan natin siyang dalhin kay Apo Bitog. Siya lamang ang nakatitiyak kung makakapagpagaling sa kanya.
maliban sa banal na batis. Tugon ni Aya sa nalulungkot na tinig habang nakatitig na nakahiga si Usnag habang nasa kandungan ni Maliga. Kung ganun binibini, ay hindi na natin kailangan pang magsayang ng oras dahil naubos naman na ang lahat ng mga kalaban nating duwending itim. Siguro naman maaari na nating pansamantalang lisanin ang baryong to. Natataranta ngunit nag-aalalang wika ni Maliga. Matapos ang usapan nilang iyon ay kaagad nang kinausap ni Aya si Kapitan Tiago upang ipaalam ang kanilang kailangang gawin. At naunawaan naman iyon ng kapitana. Tiniyak naman ng dalaga na wala nang susugod at aatake sa kanila ng mga duwende dahil ang lahat ng iyon ay napatay na nila. Maraming salamat sa lahat ng mga nagawa ninyong tulong binibining Aya. Nakakalungkot nga lang dahil isa sa iyong mga kasama ay napinsala ng labis. Malungkot na wika ng kapitana. Huwag na po kayong mag-alala, Kapitan. Kami na po ang bahala at gagawin po namin ang lahat upang mailigtas ang buhay ni Usnag. Magalang naman na tugon ni Aya. Ang isang nilalang na nagsakripisyo ng kanyang buhay para makapagligtas ng buhay ng iba, ngayon ay nasa panganib at nakakalungkot lamang na wala man lang akong magawa. Dagdag pa ng kapitana. Ikampante na lamang po ninyo ang inyong isip at puso, Kapitan. Alagaan po ninyo ang inyong sarili. Ngayon na wala na ang gagambala sa inyo, maaari na kayong magsimula ulit at magpatuloy sa masagana at masayang pamumuhay kasama ng inyong mga kabaryo. Mahabang paliwanag ni Aya. Muli ay tanging pagngiti at tango na lamang ang isinagot ng matanda bago pa iyon lubusang maiyak. Nakita naman ng dalaga ang kalungkutan sa mukha nito, kaya naman nagpasya na siya na tuluyang magpaalam. Matapos ang kaganapan na iyon ay tuluyan na nga silang nakalayo sa baryo. Bagyang humimpil si Aya sa isang tagong lugar at doon ay plano niyang gumawa ng banal na lagusan patungo sa mundo ni Apo Bitog. Nang makagawa ay kaagad na silang pumasok doon habang buhat-buhat ni Malig ang tila nabubulok at naaagnas na katawan ni Usnag. Halos hindi maipinta ang labis na kalungkutan sa mukha ng dalaga dahil sa sinapit ng kanyang mahal na kaibigan. Segundo lang naman ang lumipas ay narating na nga nila ang lugar ni Apo Bitog sa liblib na lugar ng Sierra Madre, kung saan ay nasa bukana pa lamang sila noon ay sinalubong na sila at buong pusong pinatuloy. Ang sumpa ng pagkabulok, iyon lamang ang tangi maaari nilang magawa bilang kanilang huling sandata. At dahil si Usnag ang kanilang tinutukan, kaya nagdulot ito ng malaking pinsala sa kanya. Mahabang paliwanag ni Apo Bitog. Habang sinasagawa ni Apo Bitog ang pagpapagaling kay Usnag, inihiga niya ito sa isang banig na abaka at napaliligiran ng mga dahon ng herba buena. May matapang na amoy ang dahon na iyon dahilan upang manatili ang pang-amoy ni Usnag kahit na wala na siyang kakayahan pang kumain at magsalita. Ilang mga dasal at orasyon pa ang ginawa ni Apo Bitog kay Usnag at maya-maya ay unti-unting kumislap ang kulay asul na kristal na nakaukit sa dibdib nito. Iyon ang mutya ng San Telmo na taglay ng kanyang katawan. Hudyat iyon na gumagana na ang kanyang ginagawang ritual. Iyon din ang sinyalis na tinatawag niya ang kanyang gabay na si Asmira, ang engkantong malapato na nagtataglay ng mutya ng hamog. Segundo lang naman ang lumipas ay unti-unting lumitaw ang usok sa kanilang harapan. At maya-maya lang ay lumabas doon ang isang malaking nilalang na kulay abo at may bitak-bitak na katawan. Sa bawat pagitan ng bitak na katawan nito ay lumalabas ang mga usok na hamog na tila ba nagmumula sa nagbabagang bagay. Anong ipag-uutos mo, kamahalan? Kaagad na magalang na tanong ng mahiwagang nilalang. Mabuti at kaagad mong narinig ang aking pagtawag. Ninais ko maparito ka dahil meron akong isang mahalagang ipapagawa sa iyo. At alam mo na siguro kung ano ang ibig kong sabihin. Tugon naman ni Apo Bitog. Habang nag-uusap ang dalawa ay matamang nakatitig lamang sina Aya at Malig sa mga susunod na mangyayari. Nakita nila na yumukod pa ang nilalang sa harapan ni Apo Bitog bilang pagrespeto.
bago nagtungo iyon sa kinaroroonan ni Usnag. Dahan-dahan itong naglakad at nang tuluyan na siyang nasa harapan nito ay itinaas niya ang dalawang malalaki at mga malabato niyang braso at kamay bago tumingala iyon na tila nagdarasal. Maya-maya pa ay nagsilabasan sa mga bitak ng kanyang katawan ang malamig at kulay puting hamog na pinagsamang ulap at usok. At ang mga yon ay gumalaw patungo kay Usnag na hanggang sa mga oras na iyon ay wala pa ring malaya. Tila binalot ang dalakit nun ng naturang hamog na iyon at kinumutan nito ang buo niyang katawan. Habang nakikita ni Aya ang pangyayari, ay hindi niya naiwasang maiyak at maluha dahil sa sinapit ng kanyang iniirog na kaibigan. Kaya naman, hindi niya napigilang mag-usal ng mga salitang, Usnag, lumaban ka. Mahal kita. Marami pa tayong hindi na pag-uusapan at hindi nabibigyan ng pansin tungkol sa ating dalawa. Ngunit pinapangako ko na kapag nanumbalik ka sa mabuting kondisyon, hindi na ako magdadalawang isip na magtapat ng nararamdaman sa'yo. ang umiiyak na wika ni Aya. Sa narinig na iyon ni Malig mula sa bibig ng dalaga, ay hindi na rin ito naiwasang maiyak. Kaagad niyang nilapitan si Aya at hinagod ang likuran nun upang pagaanin ang kalooban. Huwag ka nang malungkot, Binibini. Nakatitiyak ko magiging maayos din naman lahat, lalong-lalo na si Usnag. Magiging masaya ulit tayo na magkakasama. Lalo na ngayon na malinaw na sa iyo ang nararamdaman mo para sa kanya. Mahabang turan ni Maliga. Nang mag-angat ng mukha si Aya, ay kumislap ang kanyang mga luha sa kanyang mga mata at laking gulat nila ng tila ba walang nangyaring masama kay Usnag at nakangiti na ito na nakatayo sa kanilang harapan. Meron ka pa bang ibang kahilingan, kamahalan? Tanong ng nilalang kay Apo Bitog. Mahusay! Sabi ko na nga ba at ikaw ang aking maaasahan. Ngayon ay maaari mo na kaming iwanan at ipagpatuloy ang iyong paggabay sa labas ng mahiwagang pook. Pagpapasalamat na wika ni Apo Bitog sa kanyang gabay. Muli ay yumukod ito sa kanyang harapan at unti-unting naglaho. Nang sila na lamang doon ay nakita nila ang isang nagliliwanag na pagbabago sa anyo ni Usnag. Kulay ginto ang buo nitong katawan. May makinang at malakristal na kasuotan at bakas sa itsura nito ang pagiging isang maharlikang dalakit nona. Nakangiti ito kay Aya habang unti-unting lumalapit bago banayad na nagsalita. Narinig ko lahat ng iyong mga sinabi, Binibini. Hindi lang ako makapagsalita, ngunit nakalimutan mo na yata na hindi naman nawala ang aking pandinig. Sa laki ng tenga ko na to, imposibleng hindi ko marinig lahat ng mga tinuran mo. Ngunit wala nang bawian. Maaari ba? Ang tila nangaakit na wika ni Usnag sa mahinahon at nakakahalinang boses. Napapalakpak naman si Malig sa mga nasasaksiyan. Maging si Apo Bitog ay hindi rin maipaliwanag sa muka ang labis na kasiyahan. Maya-maya ay si Aya naman ang nagsalita. Ang nasabi ko ay nasabi ko na. At wala na ako planong bawiin yun, Usnag. Wala na rin akong pinagsisisihan sa mga nabanggit ko. At yun naman talaga ang intensyon ko. Ang ipaalam sa iyo ang tunay kong nararamdaman. Turan ni Aya na tila nahihiya pa habang sinasabi ang mga katagang yun. Mula ngayon, saksi sina Apo Bitog at Malig, ikaw at ako ay iisa na. Wala nang magbabago pa. Kahit 10 ulit mang lumipas ang mundo, narito ka pa rin sa puso ko. Wala pa nung mga bata pa tayo. Hanggang ngayon, Binibining Aya. Muling wika ni Usnag sa nakakahumaling na tinig. Sana sa muli nating pagkikita ay may pag-iisang dibdib na ang magaganap sa pagitan ninyo, Usnag at Aya. Natutuwang wika ni Apo Bitog. Ang mutya ng hamog na taglay ni Asmir na siyang gabay ni Apo Bitog ang nagpagaling sa sumpa na bumabalot kay Usnag na dulot ng duwending itima. Iyon ang hamog na may kakayanan na magpagaling ng mga sumpa na hindi kayang gamutin ng banal na batis ng lokadeya at ng mga ordinaryong albularyo at manggagamot.
Maraming salamat po sa tulong ninyo, Apo Bitog. Hindi po namin ito makakalimutan. Pagpapasalamat ni Usnag nang magpasya na silang magpaalam upang bumalik sa tahanan nila Aya. Walang anuman mga apo. Tandaan ninyo, nandito lamang ako palagi at sakaling kailangan ninyo ng aking tulong, handang-handa akong tumulong. At mag-iingat kayong palagi. Huwag ninyong kakalimutan na kumbidahin ako sa inyong pag-iisang dibdib ni Aya. Padirong wika ng matandang ermitanyo. Sigurado po yan, Apo Bitog. Pero sa ngayon, hingin ko po munang basbas nila Haring Natoy at Aling Isay. Magalang naman na sagot ni Usnag. O siya, sige. Palaging bukas ang aking lugar para sa inyo. Kamusta na lamang ninyo ako sa iyong ina at ama? Aya. Huling tugon ni Apo Bitog bago sila tuluyan ng maghiwalay. At gaya ng dati, muli silang dumaan sa mahiwagang lagusan upang isang saglit lamang ay makabalik na lang sila sa mundo at tahanan nila Aya, kung saan ay naroon ang matyagang naghihintay ang kanyang mahal na ina. Inay, kamusta po kayo? Ang tagal po nating hindi nagkita at nagkasama dito sa bahay. Kinasasabikan ko na po kayo. Masayang bungad niya sa ina nang makabalik na sila sa kanilang bahay. Mano po, Aling Isay. Mabuti naman po at ayos lang kayo dito. Narito na po kami muli ng inyong anak at magiging asawa ko na sa mga susunod na araw. Paunang pagtatapat ni Usnag. Bahagya namang napatingin si Aya kay Usnag matapos ay ibinaling nito ang mga mata sa nagtataka na si Aling Isay. At nang tila hindi maintindihan ng ina ni Aya ang ibig sabihin ni Usnag, ay nagtanong na iyon sa kanyang anak. Anong ibig sabihin ni Usnag, anak? Tanong niya kay Aya na nagpapalipat-lipat pa ng tingin sa kanila. Maiwan ko po muna kayo, binibining Aya, Usnag, Aling Isay. Magpapahangin lamang po ako sa labas. Paalam ni Malig na ayaw nang makigulo pa sa usapan. Matapos noon ay nagsalita na si Aya na hindi alam kung paano magsisimula. Inay, ako at si Usnag ay... Naputol ang sasabihin pa sana niya nang si Usnag na mismo ang nagpatuloy noon. Nagmamahalan po kami ni Aya noon pa. Simula pa nung pagkabata. Mahal ko na siya at may natatangin na akong nararamdaman para sa kanya. Ngunit hindi ko na lamang po yun inuna dahil alam ko po na may misyon siya na kailangan niyang gampanan. At handa naman po ako maghintay kung sakaling hindi niyo ako matatanggap sa ngayon para sa anak ninyo. Mahabang pahayag ni Usnag, ngunit tiyak ang bawat salita. Iyon lamang ba? Akala ko naman kung ano na. Wala namang problema sa akin, Usnag. At sa tagal na ninyong magkaibigan ni Aya, ay batid ko na hindi mo siya pababayaan at hindi mo siya sasaktan. Pagtanggap na wika ni Isay. Talaga po, Inay. Pumapayag na po kayo. Maraming salamat po. Bulalas ni Aya sa kanyang ina at napayakap pa ito sa kanya. Gaya ng sinabi ko sa iyo, anak, walang problema sa akin. Pero syempre, hintayin muna natin ang pagbabalik ng iyong ama para hingin ni Usnag ang iyong kamay sa kanya. Paalala naman ng kanyang ina. Yun naman po talaga ang kasunod na plano kong gawin. Ayaw ko naman pong hindi ipaalam ito kay Haring Natoy. Higit sa kanino pa man, siya talaga at ikaw ang dapat na makalam ng tungkol sa amin ni Aya, ng aking pinakamamahal na si Aya. Mahinahon at magalang na wika ni Usnag. Masayang natapos ang usapan nila na iyon at napagdesisyonan nila na hintayin na lamang ang muling pagbisita sa kanila ni Natoy upang ipabatid dito ang tungkol sa tiyak na pag-iibigan nila ni Usnag. Mabilis na lumipas ang mga linggo at naging maayos naman ang kanilang pamumuhay. Sa wakas ay wala na rin nagaganap na anumang kababalaghan sa kanilang baryo at hindi na rin nila nauulinagan pa ang pag-aasik ng lagim ni Abilara at ni Kaela. Ngunit ang panahon na iyon ay naging kainip-inip para kina Aya at Usnag dahil sa paghihintay nila kay Natoy na dumating. Ganon pa man, wala naman silang ibang magawa kundi ang matyaga upang abangan ang muling pagbisita nito sa kanila. Isang araw,
Napagdesisyonan ni Aya na bumisita sa Locadia at ipaalam kay Lola Goreng ang tungkol sa ugnayan nila ni Usnag. Bukod sa ibang mahalagang tao, ay may karapatan din ang matandang diwata na malaman ang tungkol sa pag-iibigan nila na iyon ng kanyang dating kaibigan, na ngayon ay isa na niyang kasintahan. At dito po muna matatapos ang ating kwento. Abangan po ninyo ang susunod at saka ipaalam ko lang, malapit na itong magwakas. Maraming salamat po sa pagsubaybay. Ingat po palagi. Hanggang sa muli.